Mr. Silent Channel. Kabanata 1081 hanggang 1090. Ang pinili. Medyo maganda na sinephilia, pero si Lehuadayo, nakakamali lang at umiyak, biglang ngumiti, sobrang ganda niya talaga. Bagamat hindi siya kasing ganda ni Natang Moxon at Lee Nainwei, siguradong maganda siya. Sandaling naging tense ang paghinga ng mga estudyante sa paligid. Dapat, namula si Hong Dali, napakamot ng buhok, at nakangiting sinabi, sa daan, hehe. Walang magawa si Tang Moxon sa gilid at sinabing, tapos na, at least nahulog tayo. 30%. Natatakot ako na ito ay higit pa. Ngumiti si Lee Nainwei at niyakap si Tang Moxon, napakakakit-akit ng young master. Okay, umalis na tayong lahat. Kinaweyan ni si ang kanyang kamay, at agad namang naghiwa-hiwalay ang lahat ng mga estudyante at bumalik sa kani-kanilang klase para ipagpatuloy ang klase. Si Fergus at ang tatlong matatanda ay tumingin sa kapaligiran ng silid-aralan at sinabi, bueno, lahat ay dapat magpahinga ngayon. Hihilingin ko sa isang tao na muling ayusin ang kaayusan dito. Hong Dali, sumama ka sa akin. Itinuro ni Hong Dali ang kanyang ilong. Medyo, ngumiti si Fergus. Natatakot ako na kailangan mong bayaran ang mga bagay na ito. Pero natatandaan ko na gusto mo ang aliberga. Baka ito ang gusto mo. Hehe, the best si Dean. Mabilis na binawi ni Hong Dali ang kanyang pagbabago at lumakad ng nakangiti. Mas gusto kong mawala ang mga bagay. Mabuhay ang aliberga. Paano ka makakakuha ng mga puntos ng katangian nang hindi nawawala ang anuman? Ngayong tumira na ang alikabok dito, pumunta si Hong Dali sa opisina ng Dean kasama ang dekano at ang tatlong matatanda. Pagkapasok sa pinto, nilock ng Dean ang pinto, napakunot ang noo at nag-isip sandali, at saka sinabi, Dali, maupo ka muna. Medyo hindi pa rin mapalagay si Hong Dali dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Umupo muna siya at saka hinintay ang Dean. Well, pag-usapan natin ito, Arnold. Tumingin ang Dean sa ikatlong matanda. Bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pangatlong Elder Arnold ay may kulay abong balbas at isang sun hat sa kanyang ulo. Mukha siyang walang kabuluhan, ngunit nagulat si Hong Dali sa sinabi niya, itong pangalawang gamit mo, may background ka ba? Holy crap, talagang nakikita ng matandang ito ang kakaiba ng second year. Namanhid ang anit ni Hong Dali. Gayunpaman, bagamat karaniwan siyang tumatawa, medyo kalmado rin siya sa mga kritikal na sandali. Agad siyang tumawa, nagkamot ng buhok, at sinabing, haha, walang pinanggalingan. Ito ay isang eksplosibong kasanayan na naisip ko sa aking sarili. Haha, paano ang martilyo na ito? Tiningnan muli ni Arnold ang Lightstone Poison Ice Hammer ni Hong Dali, hindi madaling makuha ang taong ito, tama ba? Ayon sa kapaligiran noon, dapat ay manipulahin mo ang 5 elemento sa eksena. Ginawa itong martilyo. Alam ng matandang ito ang lahat, ang galing niya. Well, totoo talaga ito, alam ni Hong Dali na hindi niya ito maitatago, kaya tumanggaw siya, ginawa ko ang martilyo sa site. Sa oras na ito, nagkunwari si Hong Dali na walang malasakit sa ibabaw. Ngunit ito ay talagang kakaiba. Ayon sa sinabi ng matatandang lalaki na ito, halatang nakipag-ugnayan sila sa system. O naiintindihan mo ba? Pero malabong mangyari yun, di ba? Alam ba nila ang sistema? Oo. Lakas ng lakas, sabi ni Dean Fergus sa oras na ito, sa iyong pangangatawan, walang elixir na magkakaroon ng anumang epekto, tama. At sinabi mo noon na ang alibughang iyon ay ang iyong propesyon. Noong mga panahong iyon, akala ko ikaw ay marahil ang taong inaasahan ko, ngunit hindi ako sigurado sa oras na iyon. Matapos makita ang labanan sa pagitan mo at ni Bei Yuanqing, sa wakas ay makakasiguro na ako. Naging seryoso si Hong Dali. Sa mahina, naramdaman niya na ngayon ay malamang na malantad siya sa labis na nakakagulat na impormasyon. Ang impormasyong iyon ay impormasyon tungkol sa sistema sa kanyang utak. Nako, huwag ka nang magtaka, anak ko. Ngumiti si Fergus, napakalambot ng kanyang ngiti, at saka tumayo. Tumayo din ang tatlo pang matanda. Naglakad ang 4 na matandang lalaki patungo sa Hong Dali. Bigla siyang natamba sa isang tuhod. Dean, ano ka ba? Nagulat din si Hong Dali nang gawin ito ng 4 na matandang lalaki. Anong ginagawa nila? Ang 4 na Fergus ay tumingin sa mga mata ni Hong Dali at sinabing dahan-dahan, si Fergus, ang dekano ng Super Seminary, si Walker, ang unang elder, si David, ang pangalawang elder, at si Arnold, ang ikatlong elder, lahat ay nakilala ang pinili. Ang pinili. Lalaki. Ano iyon? Natigilan si Hong Dali. Ikaw ba ang napili? Pagkatapos magsaludo, umupo muli si Fergus at ang 4 sa kanilang mga upuan. Sa wakas ay nagsimulang magsalita si Fergus ng dahan-dahan, sa malawak na sansinukob, mayroong maraming mga bituin na kaharian tulad ng sa amin, napakarami na hindi mo na mabilang. At ito ay, basta, ang aming eroplano. Maraming magkatulad na eroplano sa labas ng atin, at ang bawat parallel na eroplano ay may hindi mabilang na cosmic na kaharian tulad ng Star Realm.
Ang universo ay walang katapusan, at sa kasaysayan ng hindi mabilang na mga universo, nagkaroon ng mga henerasyon ng mga dakilang kapangyarihan. Ang mga kapangyarihang ito ay may walang katapusang kapangyarihan. Magagawa nilang magkaroon ng universo o sirain ang universo ayon sa nakuha natin. Ang isang maliit na halaga ng mga talaan ng data na tinatawag naming mga kapangyarihan ng eroplano, mga controller ng eroplano. Ay hindi. Controller ng eroplano. Ano ang ritmo? Ito ba ang maalamat na Diyos ng paglikha? Napatulala si Hong Dali. Nang marinig ang ibig sabihin ng matandang dekano, nakaugnay na ba siya ngayon sa Diyos ng paglikha? Ang kahangahangang ito ay agad na sumisira sa kalangitan, hindi ba? Huwag kang magtaka, anak ko, ngumiti si Fergus at nagpatuloy, ginugugol ng controller ng eroplano ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtulog. Bilang isang normal na pag-unlad ng pagprotekta sa universo, sa tuwing siya ay magising, siya ay mag-aayos ng maraming espesyal na mga kasanayan upang ikalat sa bawat sulok ng universo, na nagpapahintulot sa kanila na lumago ng dahan-dahan, hakbang-hakbang, mula sa pinakamababang asteroid hanggang sa dahan-daang pag-akyat. Kung kaya mo lang ang kanilang lakas sa proseso. Malinaw, Dali, malakas ka pa rin, ngunit huwag mong maliitin ang iyong sarili. Mukhang paparating na ang totoong palabas. Tiyak na, ang sumunod na sinabi ni Fergus ay ang pinaka-nakakakilig. Tulad ng sinabi ko noon, ginugugol ng controller ng eroplano ang karamihan sa kanyang oras sa isang estado ng pagtulog. Malamang na sa bawat oras na siya ay natutulog, ito ay tumatagal ng libo-libo o 10,000 taon. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang talagang mahalaga ay ang mga controllers ng eroplano ay hindi walang hanggan. Sila ay higit na katulad ng mga mas mataas na dimensyon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng bagay ay may mga kapangyarihan. Upang makapasok sa walang hanggang pagtulog, maghahanap sila ng mga kahalili. Ang kapalit ng controller ng eroplano ay ang napili. At malinaw naman, hindi lang ikaw ang napili. Sa madaling salita, kailangan mong makipagkompetensya sa hindi mabilang na mga piniling tao upang labanan at pumatay ng isa. Blood Road, huling tumawa, pagkatapos ay maaari kang maging susunod na controller ng eroplano. Kontrolin ang oras, kontrolin ang espasyo, kontrolin ang lahat. Matapos sabihin ni Fergus ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang buong silid. Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito. Ang sistemang ito ay talagang itinapon ng controller ng eroplano. Ikaw ba ang napili? Kailangan mo bang makipagkompetensya sa hindi mabilang na mga piniling tao? Labanan ang isang madugong landas at sa wakas ay maging susunod na pinuno ng eroplano. Damn it, aliberga ako. Ako ay isang aliberga. Hindi ko gustong gawin ang mga bagay na ito. Gusto ko lang mamuhay ng masaya at walang pakialam, masayang magpakasal at magkaanak sa mabubuting asawa ko. Ano ang kinalaman sa akin ng taong piniling ito? Hindi ko gagawin. Napakamot ng ulo si Hong Dali, bakit ko gagawin ang nakakapagod na trabaho? Ano ang magandang maging controller ng eroplano? Natutulog araw-araw. Natutulog ng libu-libong taon. May ibon ba? Hindi ka maaaring maging masaya. Buhay, ano ang pagkakaiba nito sa inasnan na isda? Sa totoo lang, tama si Hong Dali. Isipin mo na lang, kahit na talagang lumaban siya sa taas at maging master ng eroplano, ano? Natutulog araw-araw sa loob ng libu-libong taon, at pagkatapos ay namumuhay ng patuloy na mga spoiler sa sandaling magising ka ng may omniscience at omnipotence. Mga spoiler, alam mo kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at alam mo rin kung ano ang nangyari sa nakaraan. Walang mga lihim para sa iyo sa sansinukob na ito, kaya ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tulad ng panunood ng Detective Conan. Sa sandaling lumitaw ang kaso ng pagpatay, may gumuhit sa mamamatay tao. Hindi ba sapat na baliw ito para itapon ang libro? Ito. Nang marinig nila na talagang tumanggi si Hong Dali na gawin ito, natigilan si Fergus at ang apat pa. Ang controller ng eroplano, ang omniscient at omnipotent God, si Hong Dali ay ayaw. Ano bang tumatakbo sa utak ng lalaking ito? Kung nangyari ang ganoong kagandang bagay sa iba, tiyak na majay gising sila na tumatawa, ngunit hindi ito gusto ni Hong Dali. Dali, hindi mo na ba iniisip ulit? Mabilis na sinabi ni Fergus, iyon ang controller ng eroplano, ang pinakamataas na pinuno sa universo, at malamang na. Huwag mong gawin ito. Ituturing kitang alibughang anak. Napakunot ng noo si Hong Dali, ang buhay ng isang tao ay puno ng hindi mabilang na hindi alam, at dahil mayroon siyang mga kamag-anak at kaibigan sa paligid niya kaya siyang mamuhay ng isang makabuluhang buhay. Commander, matulog ka lang at magtrabaho araw-araw, at wala ka man lang makakausap, kaya mas mabuting huwag na lang. Kailan? Sinabi ito ni Hong Dali, na decompose niya ang Lightstone Poison Ice Hammer sa mga purong elemento nito at hinaypan ang mga ito. Sa hangin, lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng malakas, at umalis ng maganda. Pagkaalis ni Hong Dali, ang apat na matandang lalaki ay talagang nagkagulo sa pagkakataong ito. Nagkatinginan sila sa kwarto, hindi makapag-react. Pagkatapos ng lahat, bilang ang pinili, si Hong Dali ang tanging makapangyarihang controller ng eroplano sa universo sa eroplanong ito.
Bilang isang resulta, siya ay nagkaroon ng ganoong magandang likas na kondisyon, ngunit sa huli ay hindi niya nais na maging pinakamataas na tao sa universo. Umiiral. Ang ganitong bagay ay talagang mahirap tanggapin ng apat na matandang lalaki. Siyempre, hindi lang ito, may isa pang bagay na talagang nagpapadepress sa kanila gaya ng nabanggit kanina, hindi lang isa ang napili, kundi hindi mabilang. Kabanata 1082, System Upgrade, Enjoyment Mode. Napaka-nerbiyos, marahas na sinapo ni Fergus ang kanyang noo, The Chosen One. Hindi madali para sa amin sa Shenlong Star Realm na magkaroon ng Chosen One, ngunit siya pala ay isang alibughang anak na walang magandang ambisyon. Ito ay talagang hindi mabata. Oo, tumango ang matanda at sinabi, sa totoo lang, kung ayaw lang niyang umakyat doon, hindi na natin kailangang mag-alala masyado, ngunit sa isang linggo ay pupunta ang mga tao doon upang bisitahin, ngunit alam ko iyon. May isang napili doon. Kapag natuklasan niya si Hong Dali, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Dali, maaaring hindi siya ang kanyang kalaban. Halos mag-away ang mga napili kapag nagkita sila, at ang pinakamahalagang dahilan ay lahat sila ay may natatanging kakayahan na inayos ng controller ng eroplano. Hanggat nasa loob sila ng isang tiyak na saklaw, matutuklasan sila, at hindi man lang namin maitago. Kaya lang hindi namin alam noon. Kung talagang pinatay si Hong Dali nang pinili doon. Iyon ay talagang magiging isang malaking problema. Matapang na tumango ang ikatlong elder at sinabing, ang mga pinili ay iba sa ating mga ordinaryong tao. Halos lahat ng ating mga kakayahan ay matutunton. Maging ito ay talento, kakayahan o iba pang pakikipagsapalaran, palaging may background. Ngunit ito ay iba, tulad ng ikalawang antas ni Fang Hongdali. Karamihan sa mga pinili ay may ganitong mga kasanayan, kaya walang kalamangan sa pagharap sa kanila. Ang Chosen Ones ay ang nangungunang contenders para sa posisyon ng plane controller, kaya ang kompetisyon ay partikular na mabangis. Madali para sa kanila na sabihin na ito ay kanilang sariling teritoryo pagkatapos ng lahat, ngunit ang labanan ng mga pinili minsan sa bawat 10,000 taon ay ang tunay na tanawan at pamatay na larangan, at hindi lahat ng mga napili sa 1,000 bituin na kaharian. Ipapadala silang lahat doon para lumaban. Ang resulta ay madalas na isang tao lamang ang nabubuhay at pagkatapos ay magpahinga ng 10 taon. Patuloy na lumaban hanggang sa matira ang huli. Sa oras na iyon, gaano man kalaban si Hong Dali, kung hindi niya mapapabuti ng mabilis ang kanyang lakas, magkakaroon ng trahedya. Ngayon ay halatang labis na nagulat si Dali matapos malaman ang balita. Kung talagang hindi nararapat na sabihin ito sa kanya ngayon, ito ay madaragdagan lamang ang kanyang presyon. Bakit hindi tayo maghanap ng paraan upang maalis siya sa susunod na 2 araw? Hinawakan ni Fugos ang kanyang baba at ginawa ang pangwakas na desisyon, hindi bababa sa hindi natin maaaring hayaan silang makaharap ang mga taong iyon kapag dumating sila sa 1 linggo. Para sa star competition na si Dalil pagkatapos ay 6 na buwan na ang nakalipas. Iyon lang. Nagkatinginan ng 3 matatanda at sabay na tumango, Din, ikaw lang ang maaasahan ko para kumbonsihin si Hong Dali. Gagawin ko ang aking makakaya, tumango si Fergus. Tumango. Ngunit sinabi niya na noong umalis si Hong Dali sa opisina ng Dean at naglakad sa koridor ng Super Seminary, talagang medyo hindi malinaw ang kanyang kalooban. Okay lang magkaroon ng sarili mong sistema. Nakasanayan na, pero bigla na lang siyang naging pinili. Kailangan niyang makipaglaban sa ibang mga pinili ayon sa kanilang kagustuhan, kung hindi ay mamamatay siya. Bakit? Ang atin ay isang malaking alibughang sistema, napakagandang aliburga. Isang alibughang anak ang pumunta sa ganoong uri ng sheer field para talunin ang mga tao. Bagamat sadyang magical ang sistema ko, wala itong kinalaman doon. Bigyan kami ng isang malaking sistema ng talunan, at pagkatapos ay ilabas ang lahat. Hindi ito makatuwiran. Ang system ay hindi kailanman nagbigay ng anumang mga senadoryas bago. Hindi combat system ang system natin, okay. Sa katunayan, hindi nakakagulat na si Hong Dali ay nalulumbay. Ito ay tulad ng pagpunta sa larangan ng digmaan, at ang lahat ng iba ay nagbibigay sa iyo ng mga bulletproof na vest at mga submachine gun. Pagdating ko sa Hong Dali, binigyan ako ng suit at RMB. Isang gupit. Paano mag-spell? Gumagamit ka ba ng RMB para ihinto ang mga bala? Dahil dito, nanlumo si Hong Dali nang biglang tumunog muli ang boses ng system, at sa pagkakataong ito ay iba na talaga ito sa dati. Sistema. Nakuha ng host ang Chosen One na impormasyon at sinusuri ang status ng host. Mangyaring maghintay. Anong nangyayari dito? Hindi kaya alam nila na lumalabas kami para lumaban, kaya binigyan nila kami ng mga kasanayan. Mga kasanayan sa pagsabog. Super Saiyan. Superhuman System. Hulk. Rubik's Cube. Mga Transformer. Siyempre, hindi nagtagal ay napagtanto ni Hong Dali na masyado pa rin siyang nag-iisip, at masyado siyang nag-iisip. System, na kumpleto ang pagsusuri sa status ng host. Kasalukuyang status ng host, lakas, 100, agility, 100, reaksyon, 100, kalusugan, 100, kakayahang sexual, 100. Pag-uuri ng mga pangunahing katangian at katayuan ng host, hindi lumalaban, hindi tugma sa Chosen One, malapit nang magsimulang mag-upgrade ang system, mangyaring maghintay.
Dam. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon bang anumang hindi pagkakatugma sa pagitan ni Lao Tzu at ng pinili? Ibig sabihin wala lang tayong kwenta at maghihintay na lang mamatay sa loob, di ba? May asawa ako, marami sa kanila. Hindi ka nagdadala ng mga tao para makipaglaro sa mga taong ganito. Talagang nanlumo si Hong Dali. Ang dami na talagang impormasyon ngayon. Naging Shenglong royal family lang ako, at pagkatapos, sa isang kisap mata, naging chosen one na naman ako. Sa isang kisap mata, kailangan kong maghanda para lumaban sa larangan ng digmaan. Si Hong Dali ay hindi natatakot na lumaban sa iba. Marami na siyang trick na Nagel iligtas buhay ngayon, at tiyak na magiging maayos ang mga ordinaryong tao. Ngunit iba itong Chosen One, hindi nakakagulat na ang mga Chosen One sa eroplanong ito ay isang grupo ng mga lalaki na may mga system. Maaari mo bang malaman kung ano ang kanilang sistema? Ang ordinaryong sistema ng martial arts ay mas mahusay para sa paglinang ng mga kasanayan, ngunit ang mas malakas na sistema ng bloodline ay napakahirap ibahin ang anyo sa isang Superman o isang bagay. Kung may isa pang bagay tulad ng pagbabago sa isang Super Saiyan, ano ang punto? Talagang hindi ito resulta ng pagsisikap ni Hong Dali na palakihin ang mga ambisyon ng ibang tao at sirain ang kanyang sariling prestihiyo. Alam ng Diyos kung anong uri ng sistema ang nilikha ng mga controllers ng eroplano para itapon ito. Sa kabutihang palad, ang pag-upgrade ng system ay natapos sa lalong madaling panahon. Nang maunawaan ni Hong Dali ang sinabi ng sistema sa pagkakataong ito, natigilan siya sa sandaling naunawaan niya ang nangyayari. Tahimik siyang nakinig sa tunog ng system noong una, pagkatapos ay tuwang-tuwa, at sa wakas ay tumalon. Wahahahahaha. Mukhang ang swerte ko talaga, hahahaha. Kuya, invincible ako. Sa katunayan, hindi katakataka na napakasaya ni Hong Dali, dahil napakahusay ng sistemang ito. System, na-upgrade ang system. Dahil ang kasalukuyang mode ng host ay hindi angkop para sa labanan, binuksan ang mga branch, struggle mode at enjoyment mode. Struggle mode, ang mga tao ay umaasa na maging mas mataas at mas mataas, kaya ang struggle mode ay magbubukas ng higit pang mga katangian ng labanan at mga kasanayan sa labanan sa host. Gayunpaman, kapag napili ang struggle mode, ang host ay dapat lumahok sa labanan ng pinili, at ang kanyang buhay at kamatayan ay matutukoy ng kanyang kapalaran. Manalo. Ang manlalaro ay maaaring maging master ng eroplano, ngunit kung siya ay mabibigo, siya ay mamamatay. Enjoyment mode, dahil ang mga gawain na dati nang nakumpleto ng host ay pawang mga hindi pang combat na gawain sa pagpapahusay, ang enjoyment mode ay bukas. Kung hindi ka gumawa ng inisyatiba upang makipagkompetensya sa napili. Kung lalaban ka, hindi ka matutuklasan ng Chosen One system. Ang enjoyment mode ay pipili ng enjoyment plane para sa host. Matapos makapasok sa enjoyment plane, ang lahat ng kakayahan ng host ay kakanselahin, ngunit isang malaking halaga ng pera ang maaaring ipagpalit para sa host upang bumalik sa kasiyahan. Sa eroplanong ito, babalik ang kakayahan at walang magbabago. Dalawang pagpipilian. Kung ang iba ay maaaring mag-alinlangan pa kung pupunta sa mas mataas na lugar o maging masaya bilang isang aliberga, ang pagpili ay magiging mas mahirap. Ngunit ito ay wala sa isang lalaking tulad ni Hong Dali. Wala siyang masyadong ambisyon sa simula. Gusto lang niyang mamuhay ng masaya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan at mamuhay ng masaya. Para naman sa taong kumokontrol sa eroplano, walang halaga iyon kay Hong Dali. Enjoyment mode, pipiliin ko ang enjoyment mode. Pinili ni Hong Dali ang enjoyment mode nang walang pag-aalinlangan, ayan, hehe. Anong klaseng barbaric na labanan, anong klaseng larangan ng digmaan ng mga napili, wala sa akin ang mga iyon. System, pinili ng host ang enjoyment mode at pumasok sa yugto ng pagsasaayos. Mangyaring maghintay. Nagsimula na ang pagsasaayos. Hindi ko alam kung ano ang magiging adjustment, pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ito malaking problema. Malapit nang matapos ang pagsasaayos ng system. Sa pagkakataong ito, alam na ni Hong Dali kung ano ang enjoyment mode. System, ang enjoyment mode ay naayos na. Sa tuwing ang host ay kumonsumo ng 10 attribute point, ang pinto sa eroplano ay maaaring ipatawag. Pagkatapos makapasok, ang mga pangunahing katangian lamang ang pananatilihin, at lahat ng iba pang mga katangian ay mananatili. Lahat ng mga kakayahan ay mawawala. Sa tuwing makumplito mo ang isang gawain ng sangay sa eroplano ng kasiyahan, maaari kang makakuha ng mga puntos sa tagumpay, at ang mga puntos ng tagumpay ay maaaring ipagpalit para sa iba't ibang mga kasanayan sa eroplanong ito. Ang enjoyment plane ay may tagal ng paglamig na 24 na oras, at ang host ay maaari lamang manatili sa pinakamaraming oras. 24 na oras. Kung hindi ka babalik sa eroplanong ito pagkatapos ng 24 na oras, ang pinto sa eroplano ay sarado magpakailanman at ang host ay mapapawi. Ang enjoyment plane ay isang low-tech na eroplano, at lahat ng high-tech na base sa eroplanong ito ay ipinagbabawal na dalhin sa enjoyment position. Maaari ka lamang magdala ng maximum na 15 tao sa blessing plane sa bawat pagkakataon, ngunit maaari lamang silang mapanatili ang ilang lakas, ngunit sila ay 30% lamang na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Bilang karagdagan, hindi sila pinapayagang magdala ng anumang mga teknolohikal na bagay o katayuan. Huwag makaapekto sa anumang mga isyu sa patakaran sa kasiyahan.
Eroplano. Kung hindi ay mapapawi ang host. Di nagtagal, ipinakilala ng system ang lahat ng mga pag-iingat, na napaka-komportable sa Hongdali. Ito talaga ang mode ng kasiyahan. Okay, hahaha. Isang ding ang tumunog, at isang bagong opsyon ang biglang lumitaw sa panel ng system ng Hongdali, Plane Gate. Ha! Huminga ng malalim si Hongdali. Ano ang hitsura ng maligayang eroplanong ito? Paano kung makikita mo ito ngayon? Well, maraming beses, ang mga ideya ng mga tao ay madalas nakabaligtaran ng katotohanan. Nang maisip ito ni Hongdali, isang magaspang na boses ng babae ang umalangaw, "Hoy, hindi ka ba namatay? Hindi masama, tanghali na, sabay tayong kumain." Paglingon, maaaring magkaroon ng ganoong boses si Gu Feifei. Kahit sino. Sinasabing si Gu Feifei ay talagang isang napaka-misteryosong figure, at ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon ni Hongdali. Alam mo, si Bei Yuanqing ay isang antas lamang na mas masahol kaysa sa kanyang Starry Sky Knight Plus 2, ngunit kapag nakaharap kay Gu Feifei, siya talaga ay wala kang kapangyarihang lumaban, di ba? Bakit ganito? Ipinahayag ni Hongdali ang kanyang pagkamausisa. Ngayon ay talagang inimbitahan siya ni Gu Feifei sa hapunan. Kailangan niyang sumang-ayon. Okay, kung gayon saan tayo kakain? I'll treat you. Sumama ka sa akin. Tumalikod si Gu Feifei at naglakad palabas kasama si Hongdali. Kabanata 1083, Bad Flow Oil. Dahil nagkaroon ng labanan kay Bei Yuanqing noon, medyo sikat pa rin si Hongdali ngayon, kaya sa pagkakataong ito ay wala ng mga short-sighted na tao na pumupunta para guluhin siya. Syempre, ang mas maraming dahilan ay marahil dahil nasa paligid si Gu Feifei. Naglakad silang dalawa palabas sa kahabaan ng main road sa campus. Pagkatapos maglakad ng maikling distansya, dinala ni Gu Feifei si Hongdali sa isang maliit na restaurant. Ang dahilan kung bakit tinawag na maliit na restaurant ang restaurant na ito ay talagang napakaliit nito, kaya nakatumbas ng mga detalye ng isang fast food restaurant, at medyo hindi mahalata. Sinundan ni Hongdali si Gu Feifei at umupo, tumingin sa paligid. Sa oras na ito, kakaunti lang ang nakaupo sa maliit na restaurant. Karamihan sa kanila ay mga estudyante mula sa royal family na ang background ng pamilya ay hindi masyadong maganda. Sa oras na ito, nang makita ng mga estudyante sina Gu Feifei at Hongdali na papasok, mabilis silang tumalikod, ibinaba ang kanilang mga ulo at mabangis na kumain, pagkatapos ay nagbayad at umalis. Sa isang iglap, walang natira sa restaurant, at mas mabilis itong naalis. Well, okay. Tumingin si Gu Feifei kay Hongdali na may masamang ekspresyon, dahil kasama mo ako sa dormitoryo, bilang dating may-ari ng dormitoryo, tinatanggap ko ang mga bagong miyembro. Kailangang sumali. Ngunit wala akong pera, kaya isang kagat lang ang maaari kong trituhin ka sa lugar na ito. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Well, sigurado na si Hongdali ngayon. Kung hindi man lang siya makontento, papatayin siya kaagad. Itapon sa labas ng restaurant. Siyempre, mahirap sabihin ng eksakto kung saan ito mapupunta. Walang pagtutol, talagang walang pagtutol. Napakamot ng ulo si Hongdali, kakainin namin ang anumang sabihin mo, hindi ako mapili sa pagkain. Mabuti naman. Gu. Bahagyang tumango si Feifei at medyo nasiyahan sa pagganap ni Hongdali. Diretso niyang tinawagan ang may-ari ng tindahan at sinabing, "Boss, magdala ka ng 2 ramen. Hindi mo na kailangang maglagay ng kahit ano. Ito ang pinakamurang uri. Dali." Oo nga pala, masyado kang matipid no. Kalimutan na lang ang pagkain ng ramen at hindi na kailangang maglagay ng kahit ano. Handa akong tumawag ng 2 masarap na ulam. Ngunit kapag iniisip ko ang hindi pagpayag ni Gu Feifei na tumanggap ng tulong mula sa iba. Kalimutan na natin ito, gusto pa rin nating mabuhay ng 2 pang taon. Okay. Matapos marinig ang mga tagubili ni Gu Feifei, pumunta ang may-ari ng tindahan sa kusina para gumawa ng noodles. Tinatawag itong pansit, ngunit hindi ito katulad ng sa Earth. Pagkatapos ng lahat, ang hilaw na materyal ng pansit na ito ay hindi ordinaryong rice white flour, ngunit isang magandang pansit mula sa universo. Ito ay pinoproseso at ginawang parang pansit. Pagkatapos ng lahat, ang isang Shenglong coin ay katumbas ng 10,000 Galaxy coins, kaya ang mga hilaw na materyales ng pansit na ito ay hindi maaaring maging masyadong mababa ang grado. Well, feel free to eat something. Casual na umupo si Gu Feifei sa stool. Walang espesipikong emosyon ang makikita sa kanyang mukha, ang aking kalagayan ay hindi maihahambing sa iyo, kaya't huwag mong ayawan. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo kapag bumalik ka. Tungkol sa pagkain na ito, pansit lang ang maaari kong i-treat sa iyo. Walang problema, nakangiting sabi ni Hongdali. Kung may pera ka, makakain ka ng noodles. Sa kabilang banda, sa manor ng pamilyang Hong. Si Hua Yaling ay nakatayo sa bulwagan ng Family Command Center. Sa oras na ito, ang buong bulwagan ay napuno na ng mga teknisyan, at sa pamilya Hong, maliban kay Hong Wigulan Roxy, walang iba. Gayunpaman, ang magkapatid na Liu Yewei at Mutai, na kasama ni Hong Wigyo, ay parehong naroroon. Meron ding hindi inaasahang sumulpot dito. Si Hong Jianye pala, isang lalaking puno ng masamang intensyon. Ang mga kasalukuyang pag-aari ng pamilyang Bei at ng pamilyang Zhu ay nasa ilalim ko ng kumpletong pagbabantay. Iulat kaagad ang anumang mga pagbabago.
Iniutos ni Mrs. Huayaling sa mga teknisyan, huwag palampasin ang anumang balita, kung hindi, tatanungin ko lang kayo. Oo. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng teknisyan. Ngayong nakagawa na tayo ng pangako ng pagsisisi. Ang pamilya Zhu at ang pamilyang Bei ay kaharap si Hong Dali sa akademya, kaya natural na hindi magiging idol ang pamilyang Hong. Bilang pinuno ng tatlong pinakamatandang pamilya, walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot na enerhiya ang itinatago ng pamilyang Hong. Pero batid ng lahat na kapag kumilos na sila, tiyak na magiging isang dumadagandong na dagok, na tiyak na hihigit sa imahinasyon ng lahat. Wigyu, halika at maupo. Umupo si Huayaling sa sofa at kumaway kay Hong Wigyu at sa iba pa, lahat tayo ay miyembro ng pamilya, kaya hindi na kailangang magpigil. Agad na umupo si Hong Wigyu at ang iba pa, at nagtanong si Huayaling, alam na ninyong lahat ang bagay, mayroon ba kayong magandang mungkahi? Noong huling beses na pumasok si Hong Dali sa spiritual pharmacy, naghinala si Huayaling na maaaring may insider sa pamilyang Hong, at hindi mababa ang status niya, kaya sa pagkakataong ito ay hindi na lang siya nagdala ng kahit na sino, ngunit tinawag lang niya si Hong Wigyu, ilang tao na kararating lang sa bahay ni Shenglong Hong, at si Hong Jianye, isang lalaki na puno ng masamang intensyon. Pagdating sa kung paano aatakihin ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu, tiyak na gagawa ng kababalaghan si Hong Jianye. Sa ngayon, hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang baba, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, dahil ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu ay laging gustong palitan ang ating pamilyang Hong, tiyak na magiging mas kumpleto ang kanilang paghahanda. Tagal din ang tatagal. Kung tayo ay mabilis na kumilos, madali tayong malagay sa gulo, kaya ang mungkahi ko ay manatiling hindi nagbabago bilang tugon sa mga pagbabago. Upang ipagtanggol ang ating teritoryo sa parehong oras, at sa iba pang mga pamilya sa parehong oras. Ilang iba pang mga tao ang nagsabi, well, tama iyan. Kung gayon, sabi ni Huayaling, ngayon na ang pamilya Zhu ay nagdeklara ng digmaan laban sa amin, kung ang aming pamilyang Hong ay umatake ng padalos-dalos, tiyak na kami ay sesekilan ng dalawang pamilya na magkasama at babalik na may malaking pagkatalo. Sa oras na iyon, ang aking matanda ay tiyak na pagkatapos na maapektuhan, siya ay namatay sa isang tunggalian, at ang aming pamilyang Hong ay hindi na umiral. Hindi ba totoo iyon? Talagang. Si Hong Jianye ay ang masasamang uri at tumanggo, kung walang mangyayaring masama, silang dalawa ay tiyak na naghihintay. Kami ang nagkukusa sa pag-atake. Kapag nagtagumpay ang pananambang, hindi pa banggitin kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot nito sa atin, ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na makakaapekto ito sa moral ng militar ng ating pamilyang Hong. Kung tayo ang magkukusa na umatake at matalo, at ipagtanggol ang pag-atake at ang isang malaking kalaban ng 1+. Hindi tayo dapat maging pabaya tungkol dito. Katulad na lang noong dumating ang pamilya Bei at ang pamilya Zhu para sampilan sila sa mukha ngunit sinampal sa mukha. Kapag nabigo ang aksyon, maaapektuhan nito ang isa na nagsasagawa ng inisyatiba. Malaki ang epekto sa kumpiyansa. Well, dahil lang sa nakita ko ang nangyari sa dalawang pamilya nila pagdating nila sa lugar namin kaya hindi ako nagmadaling kumilos. Sumang-ayon si Huayaling, dapat maging ganap kang handa sa lahat. Mas mabuting putulin mo ang isa sa 5 daliri kaysa saktan mo sila. Kapag kumilos ka, kailangan mong maging epektibo. Ang pangalan mo ay Jianye, tama ba? Nabalitaan ko na bagamat sakam ka sa pera, marami kang ideya. Kaya gusto kong tanungin ka ngayon, mayroon ka bang magandang ideya? Hindi mahalaga kung ano ang gusto mo, pera o babae. Hong Jianye. Dati, masasabing siya ang arch-rival ni Hong Dali sa mga matatanda ng pamilya. Siya ay flamboyant, sakam sa pera at malabag, ngunit mayroon siyang isang katangian, iyon ay, siya ay ganap na masama, at hindi niya nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng kaibigan at kaaway sa kanyang mga kalkulasyon. Gusto mo talagang sabihin ko sa iyo. Tumingin si Hong Jianye sa paligid at lumunok, kung gayon sasabihin ko sa iyo. Ang lahat ay nagsabi, sabihin ito ng mabilis. Bueno, kung susundin natin ang ating kasalukuyang sitwasyon sa paghusga mula sa lakas, nagsimulang sabihin ni Hong Jianye, kung gusto mong magkusa, malamang na 50 hanggang 50 ang kalalabasan. Ang ating pamilyang Hong ang pinuno ng 3 malalaking pamilya. Bagamat walang mas malakas kaysa sa matanda, hindi ito malapit. Dapat marami, at ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu ay dapat na magkatulad. Oo. Tumanggo si Huayaling, kung tutusin, sila ay 3 pangunahing pamilya, at ang Bei Yuanqing na iyon ay maituturing lamang na isa sa 3. Maraming nangungunang mga henyo na wala pang 10 taong gulang, yaong mga 30 taong gulang pataas, at marami ang nasa ika-4 at ika-5 antas ng star domain, at lahat sila ay nasa malalaking industriya sa labas. Kung tayo ay talagang lalaban sa kanila sa labas. Kung talagang mananalo tayo sa kanila sa labas. Magdusa ng matinding pagkalugi. Ayan na. Tumanggo si Hong Jianye, gusto naming makuha ang pinakamataas na gantimpala sa pinakamababang halaga, kaya ano ang dapat naming gawin? Kung may lagay sa labanan ng Red Cliff, tiyak na gaganap siya bilang tagapayo sa militar ni Zug. Sa labanan ng Red Cliff, ang pagganap ni Zug Liang ay talagang namumukod-tangi. Kaya kung may isang taong maaaring maging katulad niya. Sina Hong Wigyu, Mutai, Liu Yewei at silang 3 ay sabay na tumingin sa isa't isa at sabay na sinabi, Hong Dali.
Pang-apat na kapatid. Wala kang balak magplano kahit si Dali. Hong Wigyu gayunpaman, lubos niyang nauunawaan kung anong uri ng mapag-aksaya na tao ang kanyang ikaapat na kapatid, at ang isang pagtingin sa kanyang ekspresyon ay nagsasabi sa kanya na tiyak na may bagay sa kanya. Hindi, hindi, ang aking pamilya Dali ay isang alibughang tao, paano mo inaasahan na pupunta siya at lalaban sa pamilyang Bei at sa pamilyang Zhu? Paano kung may aksidenteng mangyari? Si Hong Dali ay ang mahal ng pamilya Hong. Kung mayroon man siyang pagkukulang, tiyak na mababaliw si Hong Xingyu sa kanyang init ng ulo. Matalas din ang mata ni Hua Yaling. Kung may mangyari sa maliit na sinta ni Hong Dali, talagang hindi niya iisipin na patayin ang buong pamilya ni Hong Jianye. Wag mo naman akong tignan ng ganyan, hindi naman ganoon kaseryoso. Nandito pa rin si Hong Jianye. Matatag na nakaupo sa Daoyute, sa totoo lang, pinag-aaralan ko ang swerte ni Dali kamakailan at nakakita ako ng isang bagay na lubhang kawili-wili. Well, sabihin mo sa akin. Pagdating sa kanyang pinakamamahal na anak, si Hong Wigyu ang higit na nag-aalala tungkol dito, at nagmamadaling sinabi, siya may mali ba sa kanyang kapalaran. Sa madaling salita, ngumiti si Hong Jianye, kung mas malubha ang isang krisis na kanyang nararanasan, mas magiging kakilakilabot ang kanyang kapalaran. Naniniwala akong lahat kayo ay may ideya tungkol dito. Oo, mayroong isang napakahalagang tao sa tabi ni Dali, isang miyembro ng Holy Grail, si Lucifer. Lucifer. Napakunot ang noo ni Hong Wigyu at mabilis na naalala, ang tinutukoy mo ay ang lalaking blonde ang buhok. Oo, hindi. Mali, siya iyon. Tumango si Hong Jianye at sinabing, siya ang uri ng tao na maaari lamang magdala ng malas sa iba, habang si Dali ay maaaring magdala ng swerte. Kaya ngayon ang problema, ang gusto natin ngayon ay gamitin ito. Ang pinakamababang presyo ay ang pinakamataas na resulta, kaya't itinapon natin si Hong Dali at ang kanyang koponan sa gitna ng spiral nest, at pagkatapos ay maghihintay na lamang na isara ang deal batay sa ginawa ni Hong Dali habang tinitiyak ang kanyang pinakamahusay na kaligtasan. Ang lahat ng iba pang sinabi niya ay karaniwan, ngunit ang huling pangungusap ng pagtiyak sa kaligtasan ni Hong Dali ay ang pinakasikat. Tumango ang matandang babae at sinabing, kung ganoon, totoo iyon. Tumingin siya kay Hong Wei Guozhen. Mga tao, sa tingin mo, may kahulugan ba ang sinabi niya? Sa tingin ko ito ay dapat na posible. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Hong Wigyu, at pagkatapos ay sinabi, ang batang ito na si Dali ay hindi karaniwang gustong makipag-away, kaya kung siya ay nag-uudyok ng gulo, siya halika, talagang ayos na humanap ng ibang makakalaban. Ano naman sayo? Muling tiningnan ni Hua Yaling sina Mutai at Liu Yewei. Hindi pa nagtagal si Hong Dali dito, at wala siyang masyadong alam tungkol sa lakas ni Hua Yaling. Gayunpaman, ang mga taong naruroon ay pawang mga matatanda ni Hong Dali. Hindi sila dapat magkamali sa mga tao. Sa tingin ko okay lang. May mga sariwang alaala pa rin si Liu Yewei kung paano siya pinahirapan ni Hong Dali. Siya ay tumango ng tiyak, ang batang ito ay kamanghamanghang. Tamang-tama, na parang kinukumpirma ang kanyang mga sinabi, sa sandaling ito, isang gwardya ang nagmamadaling nagsabing siya ay pumasok, sumaludo ng may paggalang, at pagkatapos ay nagsabi, ina, ang balita ay nagmula sa Super Seminary. Si Young Master Dali ay nakipag-away kay Bei Yuanqing mula sa sangay ng pamilya Bei ngayon, at ang resulta ay si Bei Yuanqing ay ganap na natalo. Madaling nanalo si Young Master Dali. Gaya ng inaasahan, nagsimula na ang laban. Sa orihinal, ipinadala ni Hua Yaling si Hong Dali sa Super Seminary upang maiwasang malinlang ng mga tao mula sa pamilyang Bei at sa pamilyang Zhu sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-away sila sa pagpasok nila sa Super Seminary, at sa huli, nanalo si Hong Dali. Gamaan ang pakiramdam ni Hua Yaling sa sandaling ito, at hindi niya maisara ang kanyang bibig sa pagtawa, hahaha, itong munting sinta, hindi masama, kahanga-hanga. Magandang balita ito, agad na nag-ayos si Hua Yaling ng mga escort, bilisan mo, ipasa mo ang balitang ito sa aking matanda at pauligayahin mo rin siya. Okay, mistress. Agad namang umalis ang guard. Pagkaalis ng mga gwardya, naging masigla ang lahat. Natawa si Hong Jianye at sinabing, kung ganoon, madali itong hawakan. Susunod, kailangan lang nating gawin ito at ito para matiyak na nasa kalye ang pamilya Bei at ang pamilya Zhu. Kabanata 1084, paghahanda para pumunta. Bumahing. Pinag-aaralan ni Hong Jianye at ng iba pang matatanda ang diskarte sa likod nito. Mabangis na bumahing si Hong Dali, sino ang may pagkana laban sa akin sa likod ko? Siguradong si Bei Yuanqing iyon. Well, Bei Yuanqing. Magandang trabaho ang sisihin. Kung ganoon ay pinaplano lang ito ng bastard, natatakot ka ba na may gawin siyang mali? Ipinahayag ni Gu Feifei na wala siyang magandang impresyon kay Bei Yuanqing, siya ay isang pangalawang henerasyong ninuno na naghihintay lamang na mamatay. Ang sabihin siya ang unang henyo ay para lang magyabang. Kung hindi mayaman ang kanyang pamilya, magiging tanga siya. Hey, Feifei. Tumingin si Hong Dali kay Gu Feifei, na kumakain ng noodles, at nagtatakang nagtanong, karaniwan, ang talento ni Bei Yuanqing ay katulad din ng mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Bei. Tunay na napakalakas ng isa na nangunguna sa ngalan ng iba. Kakaaway ko lang siya. Pero pagdating sa iyo, masyado kang walang malasakit sa kanya.
Para sa akin, parang wala kang pakialam sa kanya, Don. Ang problemang ito ay gumugulo kay Hongdali sa mahabang panahon. Kahit gaano mo pa sabihin, si Bei Yuanqing ang numero unong henyo ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Bei. Kahit ang kanyang lola na si Huai Yaling at lolo Hong Xingyu ay nakilala ito, ngunit napakawalang halaga ni Gu Feifei. Kaya lang, ikumpara mo ang mga score mo sa iba. Proud na proud si Gu Feifei, kung ikukumpara sa iba, medyo magaling siya, pero walang kwenta sa harap ko. Binubugbog niya ako bawat minuto. Talagang diyosa ng digmaan ang moldita na babaeng ito. Diyos ko, Bei Yuan. Si Ching ay binubugbog sa harap niya bawat minuto. Hindi. Kung gayon, anong kakayahan ang mayroon ka para maging napakatakot? Nanlaki ang mga mata ni Hongdali, maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi mahalaga, sinipsip ni Gu Feifei ang natitirang kalahating mangkok ng noodle sa isang lagok, at tiningnan ito ni Hongdali. Namamanhid ang anit ni Dali at sinabi niya, talagang may bloodline ability ang pamilya namin. Originally, napakalakas ng bloodline ability na ito, pero hindi maganda ang mana. Maswerte ako. Oo. Ano ang susunod? Tumango si Hongdali. Ang aking kakayahan sa linya ng dugo ay tinatawag na limitadong pisikal na katawan. Ngumuso si Gu Feifei, anumang special effect ng props at equipment ay hindi epektibo sa aking katawan. Bukod dito, may epekto din ang aking pangangatawan, na siyang pinakamataas na limitasyon ng pagkonsumo ng elixir. Ito ay mas mataas kaysa sa iba, mga 10 beses. Sa madaling salita, kung ang iba ay kukuha ng 10 elixir at dagdagan ang kanilang mga katangian ng 100 puntos. 1,000 points talaga. Pupunta ako, hindi natin madidagdagan ang ating mga katangian sa pamamagitan ng pagkuha ng elixir, ngunit maaaring dagdagan ni Gu Feifei ang limitasyon sa pamamagitan ng pag-inom ng elixir ng 10 beses, 10 beses. Ang iba ay umiinom ng gamot at nakukuha ang lahat ng katangian ng 10,000, ngunit itong babaeng tigre sa harapan ko ay makakakuha ng 100,000. Lalo na't walang epekto sa kanya ang anumang kagamitan at props. Ito ba ay ganap na walang talo? Iyon. Napalunok si Hongdali at napalunok, ang aming pamilya ay maraming elixir. Mayroon akong isang dakot nito. Lagi kong kinakain ang mga ito bilang merienda. Paano kung uminom ka rin? Speaking of which, sinabi ni Hongdali it's really kind-hearted. Hindi niya masyadong pinapansin ang mga bagay tulad ng elixir. Anyway, kung may pera siya, hindi tataas ang attributes niya kung kukunin niya. Kaya medyo masarap ito bilang merienda kahit anong elixir ay masarap pa rin. Ngunit malinaw na si Gu Feifei ay talagang hindi isang babaeng mahilig umasa sa mga lalaki, o isang lalaking lalaki. She curled her lips very simply and hummed, lagi kong sinisikap na mapalapit sa iyo. Kaya kung bilhin ang elixir gamit ang sarili kong pera. Handa kang itapon ang basurahan ay walang kinalaman sa akin. Okay. Muli, ang mabuting hangarin ng asno atay at baga. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na may magandang saloobin si Gu Feifei kay Hongdali, at direktang nagbayad siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hongdali at sinabing, pupunta ako sa palengke. Pupunta ka ba? Iniimbitahan mo ba ako? Natigilan si Hongdali at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsang-ayon, pupunta ako, pupunta ako, pupunta ako. Go! Oh, fair na. Malungkot na sabi ni Gu Feifei, para sa pagmamadali. Pwede ba wag kang magmadali? Ang imbitasyon ni Gu Feifei, iyon ba ay isang karangalan na makukuha ng sinuman? Ang taong ito ay isang malakas na tao na binubugbog si Bei Yuanqing bawat minuto. Ngayong nakapagdesisyon na sila, lalabas na silang dalawa. Sa Shenglong Star na ito, ang mga pribadong spaceship ay bihirang lumitaw sa kalangitan. Kung tutusin, talagang nakakabahala ang mga bagay na lumilipad sa buong kalangitan. Kaya kahit saan mo gustong pumunta, kadalasan kailangan mong sumakay ng kotse. Malinaw, walang sasakyan si Gu Feifei, kaya dinala niya si Hongdali sa hintuan ng bus. Mabuhay ka! Ang ating dakilang alibughang si Zi Hongdali ay naglakbay paminsan-minsan at sa wakas ay sumakay ng bus. Gutom, medyo hindi pa rin komportable si Hongdali na sumakay sa totoong bus, ngunit naghagis lang ng 2 yuan na barya si Gu Feifei. Well, masarap sa pakiramdam na imbitahang umupo sa bus. Feifei, sabay na umupo sina Hongdali at Gu Feifei. Para talagang isang soro at tigre na magkasamang nakaupo, karaniwang sumasakay ka sa bus kapag lalabas ka. Bus. Talaga. Curious talaga ako. Sa iyong lakas, hindi mo naisip ang isang imbitasyon mula sa anumang malaking pamilya. Ayoko nang pinipigilan. Siyempre, may mga tanga na nanggugulo sa nanay ko noon. Pagkatapos nagtataka si Hongdali. Ang mga taong iyon ay patay na lahat. Tila isang normal na bagay ang sinasabi ni Gu Feifei, walang natira, napakalinis nilang namatay. Isang malamig na hangin ang dumiretso sa tuktok ng ulo. Ngayon, sa wakas ay alam na ni Hongdali kung bakit kinikilala si Gu Feifei bilang ang panganay na kapatid na babae, kung bakit walang nang ahas na gumawa ng gulo para sa kanya, at kung bakit si Bei Yuanqing ay hindi nang ahas na lumaban ang lalaking ito ay talagang isang dominatrix. Okay, nandito na tayo, bumaba ka na sa kotse. Si Gu Feifei ay hindi nagpakita ng anumang emosyon tungkol sa pagpatay, na parang nakapatay lang siya ng ilang lamok.
Ngunit alam ni Hong Dali na tiyak na hindi ito lamok. Hindi lang sila lamok, nakakatakot din silang mga nilalang. Sa huli, napatay sila ng dominatrix sa harap nila. Ang pinaka-nakakatakot na bagay pagkatapos ng lahat ay hindi man lang sila ng ahas na maghiganti nakakapangilabot. Bilasan mo at lumabas ng sasakyan. Ang elixir market sa Tianyuan City ay halos kapareho ng isang vegetable market. Nakakasilaw ang iba't ibang elixir sa loob. Ang ilan sa mga inferior elixir ay nakaset up lang sa mga stall sa buong sahig. Ang ilang mga magagaling ay inilalagay sa mga boutique room, na halos katumbas ng kahulugan ng isang supermarket ng prutas. Kinuha ni Gu Feifei si Hong Dali upang pumili lamang ng mga pinakamurang stall. Nang makita siya ng mga security guard mula sa isang palengke sa di kalayuan, lahat sila ay tumalikod at nagsitakbuhan sa takot. Si Hong Dali ay mukhang nalilito, si Gu Feifei ay tila makatwiran. Oo, bakit lahat kayo tumatakas? Pagkatapos ay nalaman niya sa lalong madaling panahon. Dinala siya ni Gu Feifei sa isang stall ng elixir, casual na tumingin sa mga elixir sa lupa, tumanggaw ng may kasiyahan, at pagkatapos ay kumuha ng isa, magkano ang halaga nito? Napuno ng tawa ang may-ari ng stall. Pawis na pawis, 10 yuan. 5 yuan, direktang kinuha ni Gu Feifei ang isang bangkos ng elixir sa kanyang mga kamay at tinanong ang susunod, magkano ang halaga nito? 9 yuan. Halos umiyak na ang may-ari ng stall. 5 yuan, isa pang malaking halaga ang hinayla sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay ang susunod na tanong ay, magkano ito? 5 yuan. Isang piraso. Mabilis na kinuha ni Gu Feifei ang lahat ng elixir na kailangan niya. Inihagis niya ang ilang banknotes at sinabing, hindi na kailangang hanapin ito. Napatulala si Hong Dali. May binibili ba siya? Halatang robbery ito, sabi ko. Okay, maganda ang ani ngayon, inilagay ni Gu Feifei ang mga elixir na binili niya o dinukot sa bag na dala niya, at inihagis ang isa kay Hong Dali, gusto mo bang subukan ito? Mukhang masarap, at dapat masarap ang lasa. Oh, kumagat si Hong Dali. Ang sarap talaga, parang kamatis. Nga pala, Feifei, karaniwan kang bumibili ng mga bagay na ganito. Well, speaking of which, hindi naman talaga dapat ituring na robbery. Pagkatapos ng lahat, binayaran nila ito. Sok, kumikita pa sila dito, napayuko si Gu Feifei at kumagat ng elixir fruit sa kamay niya. Itong mga lalaking ito ang nakolektang elixir mula sa ibaba ay ilang libong galaxy coins lang, pero mapaparami ito ng ilang beses o 12 ng beses kapag ipinadala dito. Hiniling ko lang sa kanila na bawasan ng kaunti, hindi naman ito isang malaking bagay sa merkado. Tapos, okay lang. Well, I don't dare to come over, siguradong hindi maganda ang tatapos nito. Okay, ngayong tapos na tayong mamili, balik na tayo. Kinuha ni Gu Feifei ang elixir bag sa kanyang kamay at sinabing, bumalik ka at magpahinga sandali. Kailangan nating pumunta sa klase sa hapon. Balik tayo ngayon. Tumingin si Hong Dali sa paligid, pumunta tayo dito sandali, kumuha ng elixir, at pagkatapos ay umalis. Ano pa bang gusto mo? Nagtataka na tanong ni Gu Feifei, pinaplano mo pa bang mawala ang iyong kapalaran? Gusto mo bang bumili ng isang bagay? Halos alauna na, at magbubukas ang stock market mamaya. Totoong kumikita si Gu Feifei sa mga stock. Well, ito ay dapat suportahan. Tingnan natin. Mabilis na nakakita si Hong Dali ng isang tindahan ng malamig na inumin at nakangiting sinabi, bumili tayo ng malamig na inumin. Medyo mainit sa tanghali. Malamig na inumin. Ay mura. Hindi mo dapat tinanggihan ito, tama ba? Ang mas mura ay ilang yuan lamang, habang ang mahal ay ilang dos-ina lamang. Nararamdaman ni Gu Feifei na medyo katanggap-tanggap ang presyo, okay, uminom tayo ng malamig na inumin. Pumasok silang dalawa sa tindahan ng malamig na inumin. Sa pagkakataong ito, alam ni Hong Dali na hindi niya gusto ang mga mamahaling bagay. Bumili siya ng 2 tasa ng pinakamurang ice cream sa halagang 2 yuan at ibinigay ang isa kay Gu Feifei. Umupo ang dalawa. Dinilaan ni Hong Dali ang ice cream at sinabing, speaking of which, I have a nice place, you want to go? Anong magandang lugar? Sinundan ni Gu Feifei ang halimbawa ni Hong Dali at marahang dinilaan ang ice cream, malapit ba ito? Well, hindi naman. Nakangiting sabi ni Hong Dali, isa itong eroplano. Mayroon akong mahiwagang kakayahan na maaaring magbukas ng pinto sa isa pang eroplano. Pumunta tayo doon at maglaro. Ito ang pinto sa isa pang eroplano. Mukhang interesante ang pangalan. Nag-isip sandali si Gu Feifei, lalampas sa klase. Paano naman? Napataas ang kilay ni Hong Dali, hindi ka naman nagmamadaling pumasok sa klase, at wala akong matutunan sa klase. Bakit hindi ka lumaktaw sa klase at magsaya? Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam doon. Well, okay. Si Gu Feifei ay napakatalino at matapang, at mukhang hindi kaya ni Hong Dali ang human trafficking. Ang karamihan sa mga human trafficker ay maaaring hulihin siya at punitin siya sa 17 o 28 piraso. Agad siyang sumang-ayon, kung gayon kailan tayo pupunta. Aalis tayo pagbalik natin sa dormitoryo. Sabi ni Hong Dali. Okay, bumalik tayo ngayon, saad ni Gu Feifei, gusto kong makita kung ano ang eroplanong iyon. Kabanata 1085, ito ay lupa.
Medyo curious pa rin si Hong Dali sa kabilang bahagi ng gate ng eroplano. Ito ay isang lugar na tinatawag na enjoyment plane ng system. Hindi malamang na magsisimula silang mag-away at pumatay sa sandaling pumasok sila. Ngayong may target na sila, naging balisa silang dalawa. Pagkatapos kong kumain ng ice cream ay nagmamadali akong sumakay sa bus at dumiretso sa dormitoryo. Pagpasok sa dormitoryo, nagsimulang magpaliwanag si Hong Dali, pagdating mo doon, hindi ka maaaring magdala ng mga high-tech na kagamitan, hindi mo maaapektuhan ang teknolohiya ng eroplanong iyon, at hindi ka basta-basta makakatama ng tao. Siya nga pala, mababawasan ng gusto ang iyong lakas pagdating mo doon. Huwag kang magtaka. Anong eroplano ang kakaiba? Nagtataka na tanong ni Gu Feifei, kahit ang lakas ay mababawasan. Siyempre, tumanggo si Hong Dali, tingnan natin doon. Malalaman mo kung ano ang nangyayari, paano ito, pupunta ka ba? Siyempre, walang pakialam si Gu Feifei. Anyway, kung matapang ang isang bihasang artista, wala siyang dares na gawin. Kahit si Hong Dali ay naglakas loob na pumunta. Pagkatapos ay maghanda ka. Huminga ng malalim si Hong Dali, pagkatapos ay hinugot ang system panel sa kanyang isipan, natagpuan ang opsyon ng plane gate, at desididong ginamit ito, plane gate. Maya-maya, dumating ang boses ng sistema. Pinili ng host na gamitin ang gate ng eroplano at sinusuri ang komposisyon ng mundo ng enjoyment plane. Mangyaring maghintay. Sa pagkakataong ito, mabilis na natapos ang pagsusuri. Ang system, ang komposisyon ng enjoyment plane ay nasuri. Panimula sa enjoyment plane, mababang teknolohiya sa urban plane, ang bawat attribute point ay maaaring palitan ng 100,000 yuan. Teka, ano ba itong isang attribute point na maaaring ipagpalit sa 100,000 yuan? Hindi kaya ang masayang eroplano na aming pupuntahan ay ang lugar na aming napuntahan noon? Siyempre, kakaunti lang ang panahon ni Hong Dali para pag-isipan ito. Ang sistema ay nagpapatuloy. Side Mission 1, mamuhay at magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Panimula ng misyon, pumunta sa eroplano ng kasiyahan, at ang host sa simula ay nagtatatag ng sarili nitong base. Bumili ng pribadong bahay. Gantimpala sa misyon, 12 ng puntos ng tagumpay. Side Mission 2, tawagan ang mga kaibigan. Mission Introduction, Initial Establishment of Interpersonal Relationship in the Enjoyment Plane, Making a Friend. Mission Reward, 12 ng mga achievement points. Side Mission 3, walang naghihintay para sa iyo. Mission Introduction, bilang isang super prodigal, natural na kailangan mong bilhin ang iyong sarili. Isang paraan ng transportasyon. Bumili ng kotse at makakuha ng 12 ng mga achievement point. Pupunta ako. Side mission ba ito? Ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mahusay, ang tatlong bahagi na gawain ay hindi mahirap, at ang 30 puntos ng tagumpay ay napakahusay pa rin. Sa sandaling naisip ito ni Hong Dali, muling nagsalita ang boses ng system, malapit nang pumunta ang system sa enjoyment plane. Itinatag na ang system mall, mangyaring maghintay. Sa pagkakataong ito ay medyo mabagal. Medyo, ngunit tumagal lamang ito ng ilang segundo, na itatag na ang system mall. Makikita ito ng host pagkatapos pumasok sa enjoyment plane. Ayun, nasa labas na pala ng mall. Mukhang maganda ang mall na ito. Sa oras na ito, sinamahan ng ang sistema ay ipahayag ang may katuturang mga balita tungkol sa kasiyahan ng eroplano. Sa isang lamang na tunog, isang itim na butas ng oras at espasyo ang bumukas sa harap ng Hong Dali. Napakaganda ng black hole sa kalawakan noong panahong iyon, mga 2.5 metro ang taas. Itim at walang makikita sa loob, ngunit patuloy ang daloy ng hangin na lumalabas dito. Ito ba ang pinto ng eroplano? Medyo nakakatakot. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pumasok? Tumingin si Gu Feifei sa pinto ng eroplano, pagkatapos ay tumayo sa likod ni Hong Dali at direktang itinaas ang kanyang mga paa. Sa isang sipa, sinipas si Hong Dali. Ano ang ginagawa mo, Bianan? Nanay, ano ang ginagawa mo? Umalis ka dali. Naisip ni Ren Hong Dali ang hindi mabilang na mga posibilidad. Hindi niya inaasahang papasok sa gate ng eroplano sa ganitong paraan. Sinipa niya si Hong Dali, at sumunod na mabuti si Gu Feifei. Madilim sa loob ng daanan. Ang katawan ay lumipad pasulong ng hindi sinasadya, at ang dalawa sa kanila ay nagpalit ng kanilang damit habang lumilipad. Matapos lumipad ng halos 30 segundo, biglang may lumabas na liwanag mula sa harapan, at nakarating sila sa istasyon. Ito ay ang lugar kung saan lumitaw si Hong Dali ay isang ordinaryong gusali ng tirahan. Isa itong lumang gusaling tirahan na walang elevator. Puno ng alikabok ang koridor at maraming sirang bagay sa magkabilang gilid. Parang pamilyar ang eksenang iyon. Bago ako naglakbay sa panahon, tumira ako sa isang makalumang gusali na tulad nito. Nakatingin sa patent leather handrails na nalaglag, at sa mga dingding ng koridor na may iba't ibang maliliit na advertisement, naglakad si Hong Dali at tumingin ng casual, at agad na naramdaman na masaya. Profesional na locksmith, itinalagang locksmith unit ng Public Security Bureau, contact number, 130XXXXXXXX. Sister housekeeping, isang mabuting katulong sa iyong buhay, second-hand house, yaya, basang nurse,
paglilinis ng kwarto, contact number, 158X. MS. Bao, contact number, well, hindi ko ito babasahin. Ito ang lupa, ito ay tiyak na ang lupa. Damn it. Hahaha. At ito pa ang lupa bago ako naglakbay dito. Earth, ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Napaluha si Hong Dali ako, si Hong Dali, nagbabalik. Anong kakaibang lugar? Napaka-atres ng mga bagay dito. Lumingon-lingon si Gu Feifei sa paligid at biglang tumalon, mukhang nakompress ng gusto ang lakas, pero dapat maganda ito. Tingnan mo ang gusaling ito, dapat walang masyadong malakas. Niyugyug niya ang kanyang mga balikat habang nagsasalita, at saka sinuntok ang pader. Boom swish swish, nagkaroon muna ng pagsabog, at pagkatapos ay bumagsak ang alikabok mula sa itaas, na nag-iwan ng malaking marka ng kamao sa dingding. Hindi masyadong malakas ang gusaling ito. Kinagat ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, oo naman, ito ay low-end. Dali, ito ang maligayang eroplano na iyong binanggit. Ito ay masyadong atrasa. Dapat ko bang patayin ang hari ng direkta at pagkatapos ay maging reyna? Gagana yan. Nang patay na tao. Huwag mo akong pakialaman. Niyakap ni Hong Dali ang braso ni Gu Feifei, nandito ako para magsaya sa sarili ko, hindi para makipag-away. Huwag mo akong abalahin. Okay, kinurot ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magsaya. Dahil dito, habang nagsasalita siya tungkol dito, bumukas ang pinto ng isang bahay, at sumilip ang isang lalaki sa edad na 30s. Nang makita niya si Hong Dali at silang dalawa, kumunat ang noo niya at sinabing, nasaan kayong dalawa? Napakabata ninyo. Kung hindi ka natutong mabuti, umalis ka kaagad. Kung mayroon kang isang awkward away, pumunta sa ibang lugar. Nontog ba ang ulo mo sa pader kanina? Ito ang hilagang silangan. Northeastern na lasa. Wahahahaha. Tumalon si Hong Dali ng 3 talampakan at tumawa ng malakas, alis na tayo, salamat, kuya. Nasandal ang ulo ko sa pinto. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bang. Isara ang pinto. Ito ang lupa, hahahaha. Earth, nagbabalik ako. Mahigit 1 taon na akong wala dito, kaya hindi ko alam kung paano nagbago ang mga bagay dito. Parang ang layo ng mundo, Napaka-unfriendly ba ng taong ito? Malungkot na ngumiti si Gu Feifei at ikinuyom ang kanyang mga kamao, pupuntahan ko ang ulo niya. Huwag. Niyakap siya ng mahigpit ni Hong Dali, nandito kami para tamasahin ang kaligayahan, hindi dito. Kapag dumating ang pagpatay, anuman ang sabihin mo, dapat mong tandaan ang pangungusap na ito. Kung hindi mo mapigilan, huwag gawin. Okay, malungkot na tumango si Gu Feifei, hindi pa ako pinatay ng sinuman sa buong buhay ko. Sabi ko nga, sa tingin ko ito ay parang galit. Ngunit nilabanan pa rin niya ang pagnanais na kumilos, para sa kapakanan ng iyong pagiging may-ari, kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Sabi niya, galit siyang naglakad palabas, halatang medyo nanlumo. Sa katunayan, wala siyang kasalanan. Ang sinumang tao na pinakamakapangyarihang tao at pinagagalitan ng mababang antas ay magkakaroon ng parehong reaksyon. Pagbaba niya, hinanap ni Hong Dali ang system, exchange 10 attribute points. Sa pamamagitan ng ding, kinumplito ng system ang palitan at sinabing, ang host ay pumipili ng 10 puntos ng katangian upang palitan ng 1,000,000 yuan. Ang palitan ay nakumpleto, at ang ipinagpalit na halaga ay automatikong nakredito sa bank card ng host. Bank, Industrial and Commercial Bank of China. Ang password ay 0000000. Bilang karagdagan, ang mga ID card ng host at ang tagasunod ay naiproduce na, at ang mga opisyal na database ay nailagay na sa mga bank card. Bulsa. Ito ay $1,000,000, cool. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang eroplano ng kasiyahan, ang lupa, paano mo matamasa ang kaligayahan ng walang pera? Siyempre, ngayon ay lubos na napagtanto ni Hong Dali kung gaano nakakabigo at nakakadismaya na magkaroon ng hindi sapat na mga puntos ng katangian isang alibughang. Kapag bumalik ka, dapat kang gumastos ng pera ng gusto. Pagdating ng panahon, magdadala ako ng libu-libong attribute points dito para palitan ng pera, lola. Pagkalabas ng residential building, tumingin si Hong Dali sa abalang trapiko sa kalye at napaluha sa kaligayahan. Tingnan mo, iyan ang ika-9 na henerasyon ng Accord. Yan ang dominasyon ng Toyota. Land Rover. Wow, may wedding convoy din, Tingnan ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, restaurant, internet cafe, paaralan, istasyon ng pulis. Bueno, kalimutan ng tungkol sa mga istasyon ng pulisya, wala pa akong planong makipag-ugnayan sa tiyuhin ng pulis. Tuwang-tuwa si Hong Dali. Napakasarap ng pakiramdam ni Hong Dali. Enjoy the blessed plane, you must enjoy it. Una, nakakita siya ng ATM at nag-withdraw ng 20,000 yuan. Well, hindi naman sa ayaw na niyang mag-withdraw pa. Ang pangunahing dahilan ay ang pang-araw-araw na limitasyon ng ATM machine ay 20,000 yuan. Eto, sa iyo na. Hinawakan ito ni Hong Dali. Isang tumpok ang inilagay sa kamay ni Gu Feifei, maaari mong gastusin ang pera dito hanggat gusto mo. Pwede ka.
Kung kulang ka, hilingin sa akin. Okay. Dahil isa itong dimensyon, puno na talaga ang mga kamay ni Gu Feifei sa pagkakataong ito. Wala man lang akong pera, kaya kinailangan kong tumango at tanggapin ito, utang ko sa iyo ang utang ko sa iyo. Babayaran kita pagbalik ko. Sayang ang pera para ibalik. Hindi ko makukuha ang pera dito. Ngumiti si Hong Dali at kinuha ang litrato. Tinapik-tapik si Gu Feifei sa braso, gastahin mo lang, magsaya ka, gumastos ka lang. Bilhin mo ang kahit anong gusto mo. Tingnan mo kung gaano ka kabaliw. Kinagat ni Gu Feifei ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit talagang natawa siya. Medyo maganda pa rin ito, syempre, basta't hindi mo titingnan ang lugar sa ibaba ng leeg. Tumingin si Gu Feifei sa paligid, okay, I'm not welcome. Ano ang una nating gagawin? Hayaan mo akong tingnan. Napakabilis, nakita ni Hong Dali ang isang internet cafe na pinangalanang Parlem, at direktang hinayla si Gu Feifei papasok dito. Feifei, mag-internet muna tayo. Hehe, matagal na. Matagal na akong walang nagawang mabuti. Mag-online. Isang piraso. Naruto. Iba't ibang sikat na nobela. Mahigit 1 taon ko na itong hindi nababasa kaya dapat maraming update di ba? Kabanata 1086 na League of Legends. Internet. Ano ang punto? Medyo nanlumo si Gu Feifei, hindi mo ako dinala dito para lang mag-surf sa internet, tama ba? Paano ito posible? Kailangan kong suriin ang pinakabagong impormasyon. Matagal na akong hindi nakapunta rito. Hinayla ni Hong Dali si Gu Feifei at sinundan si Gu Feifei sa internet cafe at direktang itinapon ang kanilang mga ID card sa bar, 2 makina. Pinindot ng isa ang 100. Okay. Kinuha ng cashier sa bar ang pera at binuksan ang makina. Walang problema. Pagkatapos ay ibinigay niya ang pagkakakilanlan ibinalik ang sertipiko kay Hong Dali, kasalukuyang puno ang unang palapag, at may mga walang laman na makina sa ikalawang palapag. Nakuha ko. Ang ganda ng feeling na ito. Matagal nang hindi nagkikita. Hinayla si Gu Feifei at tumakbo sa itaas, ang cashier ay tumingin sa direksyon kung saan nawala ang dalawa at bamulong, narinig ko na ang Beauty and the Beast dati, ngunit ngayon ay nakita ko si Beauty at Dinosaur. Ito ay walang talo. Ang Paramount Internet Cafe na pinasukan ni Dali ay itinuturing na isang medyo high-end na internet cafe. Lahat ng mga monitor ay 24-inch widescreen na LCD at ang mga sofa ay napaka-komportable. Ang pinakamahalaga ay mayroong maraming mga makina at mga kompetisyon ng League of Legends ay madalas na ginanap. Ang mga pambansang kompetisyon ng liga ay madalas nagaganapin dito, at iba't ibang mga master ang umuusbong ng sunod-sunod, kaya medyo sikat ito. Lalo na't isa itong competition venue, isang malaking feature ng Paramount Internet Cafe ay napakaganda ng mga babaeng madalas pumupunta rito. Kung tutuusin, halos lahat ng mga profesional na manlalaro sa League of Legends ay nagkakahalaga ng maraming pera, kaya lalo na ang mga interesado sa mga online na laro ang iba ay mas panatiko. Sa oras na ito, halos lahat ng mga taong nagsusurf sa internet cafe ay naglalaro ng League of Legends. Tumingin si Gu Feifei sa paligid at medyo curious. Tinanong niya si Hong Dali, anong laro ang nilalaro nila? Napakaraming tao ang naglalaro nito. Ito. Tinanong ni Hong Dali na ipinaliwanag ni Gu Feifei, ito ay tinatawag na League of Legends, isang laro ng pakikipaglaban. Ito ay napakasikat. Gusto mo bang subukan? Mayroong isang bagay na maaaring agad na gawing kahangahangang tao ang mga tao at gagabay sa sitwasyon. Maaari mo ring gawing halimaw ang isang normal na sanctimonious na tao na may utak na parang sperm. Ito ang internet. Ito ang ikalawang palapag ng Paramount Internet Cafe. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay nagtipon upang manood ng isang koponan na naglalaro ng isang laro. Hinayla ni Hong Dali si Gu Feifei nang may pagtataka. Sa oras na ito, puspusan na ang matinding laban, at walang tigil ang pag-uusap ng mga nanonood, iba ang laban na ito sa Strongest King Group, nakakapanabik. Itong operasyon, hindi, napaka-invincible. Tingnan mo, mag-aaway na naman tayo. Tumagilid sina Hong Dali at Gu Feifei mula sa karamihan. Matindi ang labanan sa panahong ito. Ang dalawang panig ay nagsimula ng isang teamfight sa posisyon ni Xiaolong, at ang pagpatay ay lubhang mabangis. Hindi nagtagal, aksidenteng napatay ng isa sa atin ang isa, at pagkatapos ay bumagsak ito at matagumpay na nabura ng kalaban. Oh, natalo na naman tayo. Sayang, medyo lumala lang. Hindi. Natalo na naman ako sa round na ito, sayang. Pagkatalo sa laro, sumando ang isa sa 5 tao. Damn it, inilabas niya ang kanyang sigarilyo at sinindihan, huminga, at sinabing may pilit na ngiti, naku, natalo na naman ako. Lumuhad ako sa 5 sunod-sunod na laro. Kasalanan ni Lola. Sa orihinal, ang pagkatalo o pagkapanalo ay walang kinalaman sa Hong Dali. Dahil dito, natigilan si Hong Dali nang makita niya ang hitsura ng taong ito, at isang pangalan ang agad na bumungad, Xiaoyu. Si Xiaoyu, iyon ang mabuting kaibigan ni Hong Dali na lumaki sa ampunan bago siya namatay. Yung tipong lumaki na may crotchless pants. Kaya nang lumingon si Xiaoyu ng ganito, nakilala agad siya ni Hong Dali. Ikaw ay. Tumingin si Xiaoyu kay Hong Dali na may pag-usisa sa kanyang mukha, kilala mo ba ako? Ah.
Saglit na natigilan si Hong Dali, at saka ngumiti, narinig kong naglalaro ka napakalakas. Pumunta ka rito dahil sa reputasyon, pumunta ka rito dahil sa reputasyon. Huwag mong hayaang lumabas ang iyong pagkakakilanlan bilang isang time traveler, kung hindi, ikaw ay nasa malaking problema. Oh, hehe, hello. Napakabait pa rin ni Xiaoyu at ngumiti kay Hong Dali, pagkatapos ay tumalikod at pinag-isipang mabuti ang susunod na diskarte. Habang iniisip niya ito, nag-flash up si Kiekyo sa computer, at hinayla ni Xiaoyu si Kiekyo. Nakalagay doon ang isang lalaki na nagngangalang, Brother Wei. Hiyang, kumusta ka na, gumaling ka na ba? Hinihiling mo ba na maglaro pa kami ng dalawang laro? Oh go, humihingi ba sila ng away? Wala ako sa magandang kalagayan ngayon, sa ibang araw. Si Xiaoyu ang nag-type ng linyang ito. Ngumiti si Brother Wei Qiang at nagsabi, kung hindi maganda ang lakas mo, sabihin mo lang na hindi maganda ang lakas mo. Bakit ka gumagawa ng napakaraming dahilan? Medyo masama ang mukha ni Xiaoyu. Lahat kasi ng tao sa paligid niya nakatingin. Tinanong ni Gu Feifei si Hong sa mahinang boses na si Dali, kaibigan mo. Kilala mo ba siya? Talaga, tumanggo si Hong Dali, pagkatapos ay sumangot at malungkot na sinabi, sayang, nagmamadali akong dumating ngayon. Paano kung dalhin ko ang aking babae na naglalaro buong araw? Halika, bugbugin ang mga ito nang wala sa oras. Ang tinutukoy ni Hong Dali ay si Lin Zixuan. Mula sa pananaw ni Hong Dali, tiyak na mas malakas siya kaysa sa iba pang naruroon. Haha, ang larong ito ay para sa mga koponan. Si Gu Feifei ay seryosong nanonood ngayon, at mabilis na itinuro ang mga pagkukulang sa koponan ni Xiaoyu, ngayon ko lang nakita na palaging medyo mabagal ang tulala sa tuktok na linya. Kakaiba kung hindi siya matalo laban sa isang master. Si Gu Feifei ay halos masasabing isang makamandag na ahas. Biglang nawala ang mukha ng batang tumama sa kalsada, sino ka? Matagal na akong naglalaro at ilang laro na. Isa kang JB. Lumapit siya at tinuro ako. Noong una, masama ang pakiramdam ko pagkatapos lumuhad sa 5 sunod-sunod na laro. Ngayon na ang isang babaeng tulad ng isang babaeng Tyrannosaurus ay dumating at tumuturo, siya ay natural na hindi magkakaroon ng magandang ugali. Kaya't hinampos niya ng malakas ang mouse at pumutok biglang nalungkot ang mga tao sa paligid ko. Ito ay ang Thor GX 310 mouse na inirekomenda ng OMG Professional Team. Ito ay talagang isang magandang piraso ng kagamitan para sa mga manlalaro. Siyempre, mas maraming tao sa paligid. Out of curiosity, hindi ko alam kung ano ang background nitong babaeng mukhang Tyrannosaurus. Siyempre, mas kaakit-akit ang katabi niyang mukhang young master. Nakangiti lang siya at hindi nagpahayag ng opinyon. Lahat ng mga babae ay nagtakip ng kanilang mga bibig at ngumiti ng nakakaloko, namumunga ng isa-isa. Ngunit ang mga magagandang babae ay sadyang kusa, anuman ang kanilang mga ekspresyon, ang mga tao ay gusto pa rin silang makita. Ang sabi ng batang si Gu Feifei ay sumulyap lamang sa kanila, ang kanyang mukha ay medyo hindi mapalagay, at pagkatapos ay tinitigan si Gu Feifei ng mabangis. Siyempre, bagamat hindi masaya ang batang ito, halatang-halata na maling pantirya ang inilalabas niya, tiyak na mas mabangis si Gu Feifei kaysa sa kanya. Kung hindi, umalis ka na lang, hinawakan ni Gu Feifei ang kanyang leeg. Itinaas ito na parang manok, at inilagay sa lupa sa isang tabi. Ang kamay na ito ay agad na ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid niya, at walang naiimik. Isang grupo ng mga batang babae sa kanilang paligid ang nagbuka ng kanilang mga bibig tulad ng mga itlog ng pato, at pagkatapos ay isa-isa silang kusang tumayo sa likod ni Gu Feifei, naghihintay na panuurin ang tunay na babaeng Tyrannosaurus na ito na gumanap. Nakita din ni Xiaoyu na hindi masaktan ang babaeng nasa harapan niya, kaya naman napatayo na lang siya at napagdesisyonan na baguhin ang usapan, dahil may master tayong tutulong sa atin, buti na lang. Natalo lang tayo ng husto kaya nahihiya akong kausapin siya. Kapag natalo ka ulit, malamang na magpakamatay ka sa kahihiyan. Kung ang kapatid na ito ay gustong tumulong sa iyo, kahit na ano ang kailangan mo. Sabi mo ngayon lang pangit, at kailangan ko munang i-practice ang skills ko, kaya subukan ko muna, ha? Tak niyang sinabi ito. Kung tutusin, bago lang siya at hindi alam ang detalye. Makatwirang maglaro sa field para maramdaman ito. Paano mo ginagamit ang bagay na ito? Bilang resulta, hindi siya pinakinggan ni Gu Feifei. Itinuro lang niya ang mouse at tinanong si Hong Dali, nakita ko na ginamit ng kanang kamay ko ang bagay na ito ngayon. Itinuro niya ang keyboard gamit ang kanyang kanang kamay, pindutin ang button na ito gamit ang iyong kaliwang kamay. Okay lang iyon, di ba? Hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mouse at keyboard na ito, ang mga bagay na ito ay masyadong mababa ang antas at talagang hindi tumutugma sa kanyang estilo. Aba, tama na, pwede kang pumasok at pamilyar ka muna sa operasyon, nakangiting paliwanag ni Hong Dali. Bumagsak ang panga ng lahat sa sahig, at ang itinaas at itinapon sa isang tabi ay sumigaw, kaya mo ba? Huwag mong sabihin sa akin na hindi pa ako nakakahawak ng computer. Labanan ito. Labanan. Nakakahiya kung matalo ako. Sabihin mo. Ang iba ay tumingin kay Gu Feifei nang may pagkamangha na parang tumitingin sila sa mga multo. Mayroon bang anumang malupit na mga tao sa mga araw na ito na hindi kailanman hinawakan ang isang computer?
Sandaling nag-uusap ang mga tao sa paligid, hoy, hey, kaya ba ng babaeng ito? Hindi ba posibleng hindi pa siya nakakahawak ng computer? I'm so bored. Hindi man lang ako marunong gumamit ng mouse at keyboard. Mamamatay talaga ako kapag hindi ko alam kung paano ito gagawin. Kalunos lunos. Hindi, pero parang hindi siya galing sa bangin, di ba? Nakakatawa ka ba? Walang time travel. Sa katunayan, madalas ang mga tao ang sinasabi mo nang hindi sinasadya ay ang pinakamalapit sa katotohanan. Ito. Sa pagtingin kay Gu Feifei, na pamilyar sa keyboard at mouse, si Xiaoyu ay pawis na pawis. Pagtingin kay Hong Dali, napalunok siya at sinabing, ikaw, sigurado ka. Okay lang kung hindi, walang magawa si Hong Dali, ngayon ay bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, ang isa ay laruin siya, ang isa ay bugbugin niya. Pagkatapos, ngumiti siya at ipinahayag ang kanyang posisyon, kung ako sa iyo, pipiliin ko ang una. Pinaglalaroan o binubugbog, ito ay isang tanong na hindi na kailangang isaalang-alang. Kaya tiyak na sinimula ni Xiaoyu na turuan si Gu Feifei ng mga pangunahing operasyon, gamitin ang mouse para kontrolin ang target. Ang keyboard ay ang skill hotkey. Pindutin ang alinmang hotkey na gagamitin mo para magamit ang skill. Itinuro niya ang araling ito ng halos 10 minuto. Sa sitwasyong ito, dapat ay medyo seryoso, ngunit sa sandaling dumating sina Hong Dali at Gu Feifei, bigla itong naging kakaiba. Isang baguhang babae ang nagbanta sa 4 na nakatatandang lalaki na makipaglaro sa kanya, at ang ikalimang lalaki ay halatang isang doormat. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Kaya unti-unting dumami ang mga tao. Bawat sandali, lahat ng tao sa ikalawang palapag ay dumarating upang panuurin ang saya. Ang ganitong paraan ng mababang antas ng operasyon, sabi ni Gu Feifei. Kinurot niya ang kanyang mga labi, nakilala muli ang mouse at keyboard, at pagkatapos ay bumantong hininga, okay, so, let's start. Pinagpawisan ng Xiaoyu waterfall, at hindi siya nakaramdam ng kumpiyansa. Gayunpaman, ang babaeng overlord ay kailangang makinig sa kanyang mga salita, kaya nagsimula siyang bumuo ng isang koponan at maghanda para sa laro. Kabanata 1087 Tiyo iyon. Dahil may mga bagong dating, ordinary matching match lang. Mabilis silang pumasok sa field. Ang 4 na taong Xiaoyu ay abala sa pag-aayos ng kani-kanilang mga posisyon, habang si Gu Feifei ay isa-isang tumingin sa mga kakayahan ng bayani. Dali, lumingon si Gu Feifei kay Hong Dali, aling bayani sa tingin mo ang mas mahusay na gampanan ko? Pinakamabuting pumili muna ako ng simple. Kailangan kong maging pamilyar dito. Hindi ko pa ito nahawakan noon, kaya wala akong masyadong alam tungkol dito. Ha? Sinong hero ang dapat kong gampanan? Hindi kilala ni Hong Dali si Gu. Nagpasya si Feifei kung alin ang angkop na laruin niya, kaya pumikit na lang siya at nag-click, iyon na. Ang 4 na Xiaoyas ay natigilan, at lahat ng nakapaligid sa kanila ay bamuka ang kanilang mga bibig. Ang bayaning pinili ni Hong Dali ay ang Werewolf Warwick. Gubatan. Mabilis na inayos ni Xiaoyu ang lineup, ang panganay na kapatid na ito ay naglalaro ng gubat. Sina Xiaohei at Xiaobai ay nasa ilalim na linya, ako ay nasa gitna, at ang hedgehog ay nasa tuktok na linya. Lahat, mangyaring tandaan na subaybayan ang sitwasyon sa lahat ng oras, mahirap ang gawain. Kaya eto na, handa ng simulan ang laro. Kung pag-uusapan, dahil ang grupong ito ng mga tao ay nireranggo bilang pinakamalakas na hari sa LoL, ang antas na ito ay hindi pagmamalabas para ilarawan ito ng mga ordinaryong eksperto bilang pagpuputol ng melon at paghiwa ng mga gulay. Gayunpaman, kung mayroong isang talunan na nagkusa na ibigay ang ulo ng mga tao, mahirap sabihin ang kahihinatnan. Ang mga computer ay nilagyan ng pinakamataas na configuration, at mabilis silang pumasok sa laro. Ang 4 na Xiaoyu ay bumili ng sarili nilang mga damit at pumunta sa kani-kanilang mga lugar, at pagkatapos ay tuluyan na silang bumagsak. Tinanong ni Xiaoyu si Gu Feifei, ikaw. Anong ginagawa mo? Bumibili ng kagamitan at lumabas. Hayaan akong tingnan kung anong kagamitan ang mas mahusay na bilhin, at maaari mong paglaruan ito. Tinitigan ni Gu Feifei ang mga armas sa tindahan. Ihambing ang iyong mga kasanayan habang ginagawa ito. Walang imik ang lahat. Sa 1 minuto at 30 segundo, nagsimulang magpadala ng mga tropa ang kwartel ng magkabilang panig. Nakahanda si Xiaoyu at silang 4, habang si Gu Feifei ay patuloy na tumitingin sa tindahan. Sa 5 minuto, naipasa ni Xiaoyu ang ultimate operation ng pinakamalakas na hari. Bilang resulta, nakakuha siya ng unang dugo. Sa oras na ito, nakatingin pa rin si Gu Feifei sa tindahan. 8 minuto. Ang mga antas ng magkabilang panig ay halos nagkaroon na ng hugis, at nagsimula na ang malalaking laban ng koponan. Sa wakas ay binili ni Xiaoyu ang kagamitan at dahan-daang lumabas sa gubat. Nawalan ng pag-asa ang lahat. Si Xiaoyu ay karapat-dapat na maging pinuno ng mga taong ito. Ang kanyang utos ay lubos na mapagpasyahan at prangka, lahat, bigyang pansin ang pagprotekta sa mga ligaw na lugar at pagkakaroon ng higit na paningin. Sa oras na ito, katatapos lang ni Gu Feifei sa unang alon ng mga ligaw na lugar. Then to everyone's surprise, she actually inserted an eye into the grass. Ano ang sitwasyon? Bago ka ba sa larong ito at marunong ka bang mag-ward? Nagsimulang tumingin si Xiaoyu kay Gu Feifei nang may paghanga.
Sa oras na ito, ang kalaban na bayani sa gubat ay nakapasok na sa kanyang sariling larangan. Desididong tinawag ni Xiaoyu ang lahat para sa suporta, Xiao He at Xiao Bai, pumunta sa field para protektahan. Ang kamalayan ng pinakamalakas na pangkat ng mga hari ay talagang napakahusay. Sa sandaling pumasok ang jungler ng kalaban sa gubat, pumunta na sila para suportahan si Gu Feifei, na nag-upgrade sa kanyang jungler. Pagkatapos, gaya ng inaasahan, si Gu Feifei ay nakatagpo ng jungler ng kalaban. Matapos kumumo sa kanyang paa, ang antas na puwang ay masyadong malaki pagkatapos ng lahat, at siya ay napatay kaagad. Sa kabutihang palad, nagbigay sina Xiao He at Xiao Bai ng napapanahong suporta, at matagumpay na nakatanggap si Gu Feifei ng mga tulong at karanasan, at na-upgrade. Oo, malapit na yun. Pagkatapos magbigay ng buhay, tumanggo si Gu Feifei ng may kasiyahan, medyo masarap sa pakiramdam. Ang itinapon niya ay sumigaw, masarap ang pakiramdam mo sa pagbibigay ng buhay. May kilala ka bang tao? Ano ang ibig sabihin ng ulo? Tumingin lang si Gu Feifei sa kanya ng mahinahon at pagkatapos ay kinuha ang Red Bull sa mesa. Nagkaroon ng nakakatusok na mga ngipin na langit-ngit, at ang bata ay tumahimik ng tiyak. Ang kasunod na labanan ay maaaring inilarawan bilang hindi mabata panoorin. Si Gu Feifei ay abala sa pakikipaglaban at pag-upgrade sa lahat ng paraan, at si Xiaoyu at ang iba pang apat ay nagpupumilit na suportahan ang kanilang sarili. Sa kabutihang palad, ang oras ng pagsisimula ay sapat na mahaba. Kaya marami akong karanasan. Sa ika-22 minuto, sa wakas ay naabutan ni Gu Feifei ang iba. Pagkatapos nito, maaari siyang ilarawan bilang isang drag bottle. Ang bawat labanan ay halos parang nagmamadaling papasok para pataasin ang bilis ng pag-atake ng lahat, pag-trap ng isang tao sa isang malaking galaw, at pagkatapos ay gumawa ng isang magiting na sakripisyo. Sa ilang sandali, lahat ng nasa kabilang panig ay hindi na nakatiis, at isang tao ang nagpadala ng mensahe sa chat na nakikita ng lahat, nangunguna ka ba sa mga tao na makipagkompetensya sa susunod na yugto? Kinagat ni Xiaoyu ang kanyang mga ngipin, matanda na iyon. Hindi ka ba nasisiyahan? Nagtawanan ang lahat ng nasa likod niya. Sa kabutihang palad, ang apat na Xiaoyas ay ang pinakamalakas na hari. Tiniyak ng kanilang mahusay na kamalayan at kasanayan na ang balanse ng labanan ay hindi kailanman tumigilid, at sa wakas ay nanalo sila sa labanan. Sa oras na ito, ang werewolf record ni Gu Feifei ay isang pagpatay, 7 pagkamatay at 13 assist. Okay lang ba ito? Ang tumahimik kanina ay sumigaw, tatawanan tayo ng mga ganyang tanga. Tumahimik ka. Umirap si Gu Feifei, at mabilis na tumahimik ang bata, at pagkatapos ay si Gu Feifei lang ang kumuyam ng kanyang mga kamao, okay, magsimula na tayo. Nasaan ang mga lalaking iyon na nagpapatawa sa mga tao? Sabihin sa kanila na magsimula. Ha! Kinagat ni Xiaoyu ang kanyang mga ngipin, hindi masamang matalo ng isang beses pa, pagkatapos ay labanan mo siya muli. Ang tumahimik ay hindi napigil ang sumigaw, nagpapanggap siyang taong lobo. Gusto mo ba siyang labanan ng ganito? Matatalo ka ba ng isang round o matatalo? Alin ang pipiliin mo? Classic ang sagot ni Xiaoyu, anyway, mas gugustuhin kong matalo ulit. Sa pagkakataong ito ang bata ay ganap na tahimik. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kabilang partido, at hindi nagtagal, nag-flash ang profile picture ni Brother Wei. Hoy, ano? May balak ka bang matalo ulit? Xiaoyu, nagdadala kami ng isang kahangahangang lalaki upang makipaglaro sa iyo, maglakas loob ka ba? Kapatid na Qiang, maglakas loob kayong lahat, ano ang kinatatakutan namin? Magsimula na tayo. Kaya nagsimula na ang ikalawang labanan ni Gu Feifei. Sa simula ng labanang ito, ang estado ni Gu Feifei ay ganap na naiiba mula sa nakaraang round, na lubhang kakaiba. Ang bayaning werewolf ay isang napaka-interesante na bayani. Ang gameplay ay medyo magkakaibang at medyo simple. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pinakahuling galaw nito ay napakalakas. Sa mga kamay ng isang master, halos hanggat ang ultimate move ay ginagamit, maaari itong mag-alis ng buhay. Ngunit medyo kakaiba ang paglalaro ni Gu Feifei. Nakayuko lang siya bago niya ginamit ang kanyang ultimate move sa level 6, at hindi siya tinulungan nang umabot siya sa level 6. Lahat ng nasa paligid niya ay nataranta at hindi mahulaan kung ano ang iniisip niya. Ngunit sa lalong madaling panahon na unawaan ng lahat. Ang babaeng nasa harapan niya ay may sense of battle na halos nakakatakot higit sa mga ordinaryong tao. Sa larong ito, parang nakabukas ang buong mapa niya. Kapag naabot niya ang level 7, pagkatapos kolektahin ang ligaw na lugar malapit sa ibabang tore, dumiretso siya patungo sa dragon. Pinipigilan niya, kumikislap, at ginagamit ang kanyang ultimate move ng sabay-sabay, ninakaw ang enerhiya ng dragon. Ang jungle hero ng kalaban ay nasa kalahating kalusugan at direktang inani, nawalan din ng dragon. Nakakamangha. Lahat ng nakatingin sa likod ay natigilan. Isang batang babae ang nagtanong sa mahinang boses, ate, paano mo malalaman na binubugbog niya ang dragon? Zhang Yeji, kailangan mo pang magtanong. Si Gu Feifei, nakakalaro lang ng isang laro, ay sumagot ng napaka-propesyonal, nakokontrol nila ang tiyempo ng kanilang mga mata. Ito ay nangyayari kapag ang ating mga mata ay nakataas at wala tayong pagkakataong may pasok ang mga ito. Ang taong ito ay isang kumpletong halimaw.
Nagsisimula ng napakabilis. Ang kasunod na labanan ay maaaring inilarawan bilang isang biglaang pagbabago. Matapos makuha ni Gu Feifei ang maliit na dragon, umuwi siya para ayusin ang sarili, at pagkatapos ay winalis ang field at nahuli ang mga tao sa lahat ng paraan. Hindi man lang siya nag-abalang magtago sa damuhan. Sa mga mata ng lahat ng nasa paligid niya, masasabing muntik na niyang hinintay na lumapit sa kanya ang kabilang partido. Ang unang dugo ay nakuha sa ika-8 minuto, at ang koponan ay umabant sa lahat ng paraan. Pagsapit ng ika-24 na minuto, wala nang higit sa 12 katao ang namatay, na naging sanhi ng sabay-sabay na hiyawan ng mga nakapaligid na mahilig sa laro. Para sa isang high-end na grupong duel na tulad nila, halos mahirap iligtas ang pagkatalo na may kaunting pagkakaiba sa ulo, lalo na ang taong lobo ni Gu Feifei ay lubhang kakaiba. Direkta niyang tinatahak ang ruta ng malakas na salamangka at naghihintay para sa Central Asian Hourglass, na mayroong 3 segundong invincibility, upang magbigay ng kasangkapan dito. Mas naging exciting ito noong team battle. Ang malaking galaw ay pumasok upang mag-ani, at pagkatapos ay sumipsip ng dugo ang kasanayan sa queue at agad na nag-hourglass. Tuluyan nang nahuli ang kalaban. Sa oras na ito, ang 4 na taong Xiaoyu ay nagsanib puwersa at sinuntok ang kalaban, na maganda ang pagsira sa kalaban. Manalo. Sa wakas ay sumuko na ang kabilang partido, at lahat ng nasa internet cafe ay naghiyawan. Bukod sa shock pa. Talagang kahanga-hanga. Pangalawang laro pa lang ito, at makakapaglaro ka sa hindi ka pani-paniwalang antas. Napaungol sa gulat yung kanina pa nagpalitan ng salita. Talagang simple ang larong ito, ibinaba ni Gu Feifei ang mouse, anong klaseng kahirapan sa tingin ko ito, at maaari ka talagang matalo ng ganito. Galing. Tulala na inilabas ni Xiaoyu ang kanyang hinlalaki. Lahat ay nagbigay kay Gu Feifei ng mainit na palakpakan. Walang alinlangan ang kanyang lakas, lalo na ang kanyang kamalayan sa eksenang ito. Ito ay kasing kabigabighani ng pag-on ng isang full picture na plug-in. Walang makahuhula kung paano niya ito ginawa. Marahil si Hong Dali lang ang nag-take for granted sa kanyang performance. Ang panganay na kapatid na babae ng super seminary na kayang talunin si Bei Yuanqing hanggang sa puntong hindi man lang siya ng ahas na lumaban. Kung hindi siya makakapaglaro ng maayos, hindi na kailangang magpagulo. Ano ang iyong pangalan? Sumali sa aming koponan. Nagmamadaling tumayo si Xiaoyu at inimbitahan si Gu Feifei, masyado kang malakas. Maglaro tayo ng magkasama sa hinaharap. Walang interes, masyado kang mahina. Kinagat ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, tumayo at tumingin kay Hong Dali, Dali, tingnan natin ang iba. Biglang bumagsak ang grupo ng mga tao. Napangiti ang ilang batang babae sa paligid, at ang ilan sa mga lumalabas ay direktang lumapit kay Gu Feifei, ate, pwede mo ba akong turuan kung paano maglaro? Oo, napakagaling mo. Siyempre, hindi maaaring palampasin ang gayong talento. Nabigo ang direktang imbitasyon kay Gu Feifei, at nagsimulang magsikap si Xiaoyu. Hello, ang pangalan ko ay Ziyang Xiaoyu. Lahat sila ay tinatawag akong Xiaoyu, maaari mo ba akong iwan ng contact number para makipag-ugnayan tayo sa hinaharap? Alam mo oo, talagang malakas ang girlfriend mo, kailangan natin ng mga miyembrong ganito. Pagkatapos ay umalis ang kanyang mga paa sa lupa. Hinawakan ni Gu Feifei ang kanyang leeg at walang ekspresyong sinabi, sino ang nagsabing girlfriend niya ako? Hindi, huwag mo akong istorbohin. Mabilis na inaliw ni Hong Dali si Gu Feifei, na malapit ng magmukmak, kung may sasabihin ka, okay lang na sabihin mo na. Nang ibinaba ni Gu Feifei si Xiaoyu, agad nang umiti si Hong Dali at sinabing, ano ba, anong numero ng telepono mo? Tatawagan kita pagbalik mo, okay. Ito ay, mas mabuti kaysa wala, tama ba? Direkta niyang kinuha ang panulat at papel at isinulat ang numero ng telepono kay Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong, hindi ko alam ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay Hong Dali, tumawa si Hong Dali at sinabi, ang pangalang ito ay madaling tandaan. Originally, ito ay isang pangalan lamang. Akala ng mga babae sa paligid ay nakakatawa ito, ngunit si Xiaoyu ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, ano ang sinabi mo? Sabi mo, ang pangalan mo ay Hong Dali din. Kabanata 1088 iba ang mayamang lalaking ito. Naaalala niya pa ako. Agad na natuwa si Hong Dali, ngunit kung tutuusin, iba na ang kanyang hitsura ngayon, at talagang mahirap ipaliwanag ang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan, kaya't maaari lamang pigilan ni Hong Dali ang kanyang emosyon, oo, bakit, may kilala ka pa bang Hong Dali? Kilala kita. Ay, best friend ko yan nung bata ako. Sayang, bumantong hininga si Xiaoyu, pagkatapos ay naglabas ng isang kahon ng Furong King, kumuha ng isa at iniabot kay Hong Dali, eto, magkaroon ng isa. Hindi naman. Okay, walang laman na kinuha ni Hong Dali ang sigarilyo at tumingin kay Xiaoyu. Mukhang maganda ang takbo ng maliit na isda at mataas ang kalidad ng sigarilyo kaya gumaan ang pakiramdam niya. Kung tutusin, lahat ay may kanya-kanyang kamag-anak at kaibigan. Sa mundong ito, walang natitira pang kamag-anak, at hindi ko alam kung nandyan pa ang lola ko sa ampunan. Pero marami pa rin akong kaibigan. Hindi ko kayang bitawan.
Ngayon ay tunay na nauunawaan ni Hong Dali ang kahulugan ng pagbubukas ng Great Prodigal System sa larangang ito ng kasiyahan. Natatakot ako na ito lang ang tanging lugar kung saan tunay niyang matamasa ang kaligayahan. Lumiwanag ang dalawa at umupo sa paligid na nagbubuga ng usok. Nang makitang hindi na maganda ang palabas, agad na naghiwa-hiwalay ang lahat sa audience. Siya nga pala, kapatid na Xiaoyu, sabihin sa akin ang tungkol kay Hong Dali na may kaparehong pangalan sa akin. Nagkunwaring walang pakialam si Hong Dali sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso ay gusto pa rin niyang malaman kung ano ang nangyari sa mahigit 1 taon pagkatapos niyang umalis. May nangyari. Depensa, haha. Huminga si Xiaoyu ng malalim na sigarilyo, sumandal sa high-end na artificial leather na sofa, iniangat ang ulo, at tumingin sa kisame sa di kalayuan, mabait siyang tao. Lumaki akong magkasama sa orphanage. Ang pinakamatanda at matalik na kaibigan. Noong bata pa kami, palagi naming pinapaalala ang lola ko, at nahihirapan kaming maglalaro sa lahat ng oras. Nang maglaon ako, kapag naglalaro siya sa kolehiyo. Sa bandang huli, kapag naglalaro siya sa kolehiyo. Not at that time. Esports na lang ba umuusbong? Nagsimula akong maglaro ng Warcraft, then Dota, and then started playing this until League of Legends lumabas. Si Dali ay medyo katamtaman noong ako ay nasa paaralan. Balita ko katamtaman daw ang grades niya. Wala akong masyadong kaibigan. Narinig ko na hinabol ko ang ilang babae ngunit lahat sila ay tinanggihan. Tapos, mamaya. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Xiaoyu at sinabi sa medyo tahimik na boses, mamaya, sinubukan niyang iligtas ang mga tao. Nabangga siya ng kotse at namatay, sayang. Natahimik din si Hong Dali. Sa totoo lang, wala siyang masyadong alaala sa mundong ito. Isa na rito ang grupo ng mga tao mula sa orphanage na kinakatawan ni Xiaoyu. Ang natitira ay mga bagay lamang tungkol sa unibersidad. Sa totoo lang, ang mga alaala doon ay hindi masyadong maganda. Okay, tapos na magsalita si Xiaoyu tungkol sa kwento ni Hong Dali, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo, tumayo, at sinabing, pasensya na talaga, may gagawin ako kapag nagtagal ako dito. Kailangan nating bumalik sa pagsasanay para sa ating koponan. May laro tayo kinabukasan. Kung gayon ay maaari kang sumama din. Sabi niya at sumulyap kay Gu Feifei, na casual na gumagala. Oh, walang problema. Tumango si Hong Dali, pagkatapos ay tumayo at iniunat ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya, tatawagan kita kapag may oras ako sa gabi. Sige, mauna na tayo. Tumango si Xiaoyu. Tawag sa 4 pa. Kunin ang iyong sariling mouse, keyboard, mousepad at headphone at bumaba. Kasabay nito, ang boses ng system ay tumunog, side mission, ang pagtawag sa mga kaibigan ay nakumpleto na. Ang host ay may isang kaibigan sa simula. 12 ng mga achievement point ang gagantimpalaan. Not bad, wow, ha. Achievement points na nakuha. Bagaman hindi ngayon ang oras upang tumingin sa system mall, palaging isang magandang bagay na makakuha ng ilang mga puntos. Sa sandaling umalis si Xiaoyu at ang iba pa, walang magawa si Hong Dali, kaya diretso siyang umupo sa upuan ni Xiaoyu at nag-browse ng impormasyon sa internet. Una, desidido kong sinulyapan ang lahat ng nobela na sinundan ko noon. Well, sila ay karaniwang na-update. Magaling ang isang ito at magaling ang isang ito, hehe. Pagkatapos ay tingnan kung ilan sa iyong mga paboritong comics ang na-update. Medyo marami, kaya ipagpatuloy ang pagsulat ng mga ito at basahin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay mayroong iba't ibang mga pangunahing kaganapan na nangyari sa taong ito. Pagkatapos kong tingnan silang lahat, may naisip akong magandang ideya. Ang susunod na hakbang ay maghanda upang lumabas at kumpletuhin ang mga side task ng system. Feifei, tara na, may gagawin pa tayo. Pagkatapos ng mga gawaing ito, tumayo si Hong Dali at sinabi, lumabas at tingnan ang bahay. Oh, ibinaba ni Gu Feifei ang mouse at tumayo at sinabi, nga pala, kayong ang mga computer dito ay talagang mababa ang antas, at hindi kayo makapagsalita. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa kanya na parang halimaw, nagmula ka sa time travel, tama. Magagawa ba ng iyong computer ang mga salita sa pamamagitan ng pagsasalita? Well, hindi nila naiintindihan. Hindi nila kasalanan. Kailangan. Labas muna tayo. Pinawisan si Hong Dali sa kanyang noo. Bagamat si Gu Feifei ay hindi nagdala ng anumang high-tech, ang kanyang mga salita ay tiyak na nagpahayag ng ilang katangian ng manlalakbay ng oras. Ang tanging call-iwan ay direktang binago ng system ang wika sa Chinese kapag naglalakbay sa panahon. Kung hindi, ang isang malaking bilang ng cosmic lingua franca ay tiyak na matatakot sa lahat hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay naghahanda ang mga espesyal na puwersa, eroplano, tangke, at iba pa. Nahulihin siya at kunin siya pabalik para hiwain. Ang sarap talaga sa pakiramdam, ha. Pagkatapos umalis sa internet cafe, nagunat si Hong Dali at tumingin sa araw sa kalangitan. Ito ay kalagitnaan ng Abril sa Tagsibol, at ang araw ay mainit at komportableng sumisikat sa aking katawan. Umiihip ang simoy ng hangin na napakasarap. Okay, bibili tayo ng bahay ngayon. Tumingin si Hong Dali sa paligid, pagkatapos ay kumaway, taxi. Saan ka pupunta? Maya-maya, may huminto na taxi at ibinaba ng driver ang salamin. Malayo ba? Hinihintay kong magpalit ang shift ko.
3:00 ng hapon ang oras ng pagbabago ng shift ng taxi, so general speaking, kung malayo ang distansya, hindi mo ito mahatak. Hindi ito malayo, tiyak na hindi malayo. Binuksan ni Hong Dali ang pinto ng kotse nang nakangiti, maghanap ka na lang ng opisina ng pagbebenta. Plano naming tingnan ang bahay. Sa orihinal, hindi ito masasabing malaking problema, ngunit ang opisina ng pagbebenta, sa panahon ngayon, ang mga gusali ay ginagawa kung saan-saan, ngunit nasaan sila. Sa huli, tumingin ang taxi driver sa kanyang relo at sinabing, hindi, ang pinakamalapit na opisina ng pagbebenta ay 10 minuto ang layo. Huli na. Habang sinasabi niya ito, gusto niyang umalis, ngunit hindi niya magawa hinawakan ni Gu Feifei ang kanyang damit. Agad siyang hinayla ng pinuno palabas ng kotse, ang lakas ng loob mong tumanggi na kunin ako. Naghiyawan sa takot ang mga nakapaligid na pedestrian na nakakita sa eksenang ito. Akma na ang taxi driver ay mas maikli at may Gu Feifei sa kanyang mga kamay. Napakaganda nito na hindi may larawan. Lalo na nang sinisipa niya ang kanyang mga binti na parang isang malaking poloka, hihilahin ko. Hindi ba okay kung hilahin ko? Emph. Inihagis siya sa lupa, diretsyong umupo si Gu Feifei sa likurang upuan, bilasan mo. Pawis na pawis si Hong Dali sa talon, itong eksena, suck. This time, natuto na talaga ng leksyon ng driver, saglit lang. Basang-basa ang likod niya nang makapasok siya sa sasakyan. Nanginginig siyang sumakay sa kotse at pinaandar ito ng ilang beses bago ipinasok. Kuya, huwag kang kabahan, bodyguard mo ako. Isang salita lang ang naiisip ni Hong Dali, temper. Medyo malaki ito. Alam mo, halos mamatay na ako sa takot. Nang makitang medyo madaldal ang binata na si Hong Dali, sa wakas ay nakabawi ang driver at sinabing, may bodyguard ka pa nga, pero wala kang sariling sasakyan kapag lumabas ka. Iyan ang nangyari, mabilis na nakahanap ng dahilan si Hong Dali, medyo nagalit ako sa aking pamilya at tumakas sa bahay. Bakit hindi tayo bumili ng bahay dito at dito muna tayo titira? Nandito na ang pagtakas sa bahay. Bibili nga pala ng bahay. Sinabi ng driver na talagang kusa siya kapag mayaman siya, at ang paghanga niya kay Hong Dali ay parang agos ng tubig, naku, iba naman sa mga mayayaman na tulad natin. Pagkatapos isama ang mga gastusin, wala nang masyadong pera. Gusto kong bumili ng bahay sa loob ng ilang dekada, ngunit talagang hindi ito maihahambing sa iyo. Haha, okay lang, sabi ni Hong Dali, na medyo nahihiya. Hindi naman ganoon ka-exaggerated, hehe. Magkano ang plano mong bilhin ang bahay? Nagtanong muli ang driver, dapat may presyo, tama ba? Well, tiningnan ni Hong Dali ang kanyang mga attribute point. May 35 points pa, ibig sabihin, pwede ka pang magpalit ng 3.5 million. Direkta niyang sinabi, bumili muna tayo ng isang set na nagkakahalaga ng halos 3 milyon. Tumili. Halatang natakot ang driver at pinaandar ang preno, bumili ka ng kahit anong gusto mo. Bilhin mo na lang sa halagang 3 milyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinawakan ni Gu Feifei ang leeg ng driver at sinabing, sa susunod na tumigil ka ng ganito, puputulan ko ang iyong ulo. Huwag kang maglakas loob. Muling natakot ang driver. Siguradong hindi ordinaryong tao ang babaeng bodyguard na ito. Nakakakilabot. Kung tutuusin, hindi ko naman masisisi ang driver kung bakit nagkakagulo, tutal iba naman ang lokasyon. Hindi naman masama kung maaari siyang kumita ng 5 hanggang 6,000 sa isang buwan, ngunit sino si Hong Dali? Iyan ay isang tao na gumagastos ng 10 milyon o daan-daang milyon. 3 milyon ay isang astronomical figure sa isang taxi driver, ngunit para sa Hong Dali, ito ay napakaraming baon. Minsan ang isang buhok sa iyong mga binti ay mas makapal kaysa sa baywang ng iba ay talagang hindi isang pagmamalabas. Sige pag-usapan natin yan mamaya na lang haha. Si Hong Dali ay pinagpapawisan sa kanyang noo. Kalimutan ang agwat na ito, talagang medyo nakakatakot ang tumakas sa bahay at bumili ng bahay sa halagang 3 milyon. Ang magkaroon ng pera ay pagiging kusa. Walang paghahambing. Bumantong hininga ang driver, naku, mas malamang na mamatay ang mga tao kaysa sa iba. Nandito na tayo, ipinaroda ng driver ang kotse, ito ang pinakamalapit na opisina ng pagbebenta. Hindi masama ang bahay. Nagkakahalaga ito ng 10,000 yuan. Ito ay halos 1 metro kwadrado, at may ilan na kasing mura ng 8,000 o 9,000 yuan. Well, ayos lang. Bibili muna ako ng set at kumpletuhin ang mga side quest. Magdadala ako ng higit pang mga attribute points sa susunod at bibili ako mamaya. Salamat, driver. Naglabas si Hong Dali ng 500 yuan na bill at sinabing, surprise fee, pwede ka lang. Tapos tumalikod na siya at naglakad palayo. Ito na kaya ang darating na Diyos ng kayamanan. Natigilan ang driver at itinaas ang mga papel de bangko, mahal, bibigyan kita ng 500 para sa napakahabang paglalakbay sumugod ka lang dito, at gagawin ko kung ihipa ako ng 2 beses. Dinala ni Hong Dali si Gu Feifei na tumayo sa harap ng opisina ng pagbebenta at tiningnan ang karatula sa opisina ng pagbebenta, Shui Lin Shi. Ito ay isang napakalakas na developer ng real estate. Ang ari-arian na ito ay labis na na-advertise mula noong ito ay binuksan, at ang opisina ng pagbebenta ay talagang napakakahanga-hanga. Ito ay sumasakop sa isang palapag.
Pagpasok mo pa lang, makikita mo ang isang table na kasing laki ng kalahating basketball court na may modelo ng buong real estate. Ang ilang mga gusali na may higit sa 30 palapag ay napapalibutan ng mga damuhan at umaagos na tubig, at mayroon ding isang maliit na parke. Mga pavilion, rock quarry at iba pa ay magagamit lahat. Kabanata 1089 na maligayang pagdating sa madalas na pagbabalik. Eto na, hindi madaling gawin ngayon ang real estate. Mahirap magbenta ng mga ari-arian na may masamang kapaligiran, at ang mga ari-arian na walang bundok at ilog ay hindi angkop. Ang kompetisyon ay lubhang mabangis at ang mga presyo ng pabahay ay hindi rin mura. Sa harap ng malalaking floor-to-ceiling na bintana ng sales office ay isang fabric sofa para sa mga customer na mapagpahingahan. May glass ashtray sa coffee table, pati na rin ang fruit plate at mga prutas. Gayunpaman, kamakailan, ang real estate ay mas masahol pa kaysa noong unang naglakbay si Hong Dali. Walang masyadong tao na tumitingin sa mga bahay sa bulwagan, kaya sa sandaling pumasok sina Hong Dali at Gu Feifei sa pinto sa dominanteng paraan, direktang binati sila ng mga sales staff. May tinitingnan kayong bahay. Isang magandang mukhang sales lady ang bumati sa kanya, na may magalang at natural na ngiti, na bagay sa gusto ni Hong Dali. Well, tingnan mo lang. Direktang naglakad si Hong Dali papunta sa sofa, habang si Gu Feifei ay umikot sa modelo upang tingnan ito. Makikita na sobrang interesado siya sa napaka-backward na modelong ito. Para itong sniper na gumagamit ng sniper rifle sa buong taon para panuurin ang Earthbox pistol noong anti-Japanese war. Sir, gusto mo bang pumili ng wedding room? Ang sales lady ay tumingin kay Gu Feifei ng 2 beses, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti. Sa orihinal, ang kanyang mga salita ay medyo nakakabigay puri, ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng isang pag-click isang piraso ng modelong mesa ay kinurot ni Gu Feifei. Agad na bumagsak ang sales lady. Sa oras na ito, nagmamadaling nagpaliwanag si Hong Dali, huwag kang mag-alala, kakalkulahin namin kung magkano ang gagastusin ninyo. Well, bodyguard ako, at hindi maganda ang ugali ko. Ah, okay. Pawisan na parang ulan ang sales lady. Maingat na lumayo kay Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses, Sir, gusto mo bang pumili? Mayroon kaming abot kayang pabahay dito, at mayroon din kaming mga high-end na malalaking silid. Well, kung mayroon mang mga pinalamutian, maaari kang bumili ng mga ito ng direkta, maaari mo bang tumira dito? Si Hong Dali ay isang tamad na tao, kaya ang unang kinakailangan sa pagbili ng isang bahay ay ito ay pinalamutian ng maayos. Kung hindi, ito ay magiging masyadong abala upang makahanap ng isang tao upang palamutihan ito pagkatapos na bilhin ito. Nang makitang hindi kapos sa pera si Hong Dali, mabilis na tumango ang sales lady, oo. Inirerekomenda ko, sir, na pumili ka ng isang abot kayang modelo na may magandang north-south transparency, 86.5 square meters, at maayos na dekorasyon. May garahe ba? Diretsyong tanong ni Hong Dali. Natigilan sandali ang sales lady, pagkatapos ay umiling, hindi naman. Magpalat ka ng isa na may garahe. Sabi ni Hong Dali. Kung gayon, inirerekomenda kong piliin mo itong 125 metro kwadradong apartment na may garahe. Ang sales lady ay tiyak na nagsimulang ipakilala ang pinakamahusay, ang layout ay napakahusay din, mahusay na pinalamutian, at ang garahe ay isang 48 square meter na malaking garahe na maaaring mag-imbak ng 2 kotse. Sa pangkalahatan, mas angkop ang ganitong uri ng bahay para sa mga high-end na tao, ngunit sinabi ni Hong Dali, medyo maliit pa ito. Maliit pa ba ito? Biglang nataranta ang sales lady. Nagulat siya, ngunit karapat-dapat siyang gawin ito, kung gayon mayroon pa akong mga 150 metro kwadrado dito. Maliit, sabi ni Gu Feifei habang tinitingnan ang modelo doon, ilang asawa niya lang, nakatira dito paano gagana ang ganoong kalaking bahay. Kahit papaano. Kinakalkula ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawat kwarto ay halos 50 metro kwadrado. Biglang bamuka ang bibig ng sales lady. Tumingin muli kay Hong Dali, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Hindi niya talaga maintindihan kung paano nagawa ng young master na nasa harapan niya na mamuhay ng mapayapa ang mga asawa nito. Sa pangkalahatan, ang pagpapalaki ng isang may bahay upang bumili ng bahay ay hindi na bago, ngunit wala pa akong narinig na sinumang naglalagay ng isang may bahay, 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 isang ika-5, isang ika-6, isang 7, at iba pa sa isang bahay. Ngunit malinaw naman, pagkatapos ng lahat, ang sales lady ito ay isang sales lady na may napakataas na IQ, dahil may espesyal na kahilingan si Mr., iimbitahan ko ang aming manager na pumunta. Well, 8 asawa at 8 silid. Ang bawat kwarto ay humigit kumulang 50 metro kwadrado, ibig sabihin ito ay 400 metro kwadrado. Kung magdadagdag ka ng iba pang mga bagay, 500 square meters, hindi ito ordinaryong tirahan. Dapat tawaging villa yan. Bueno, hindi na kailangang mag-abala, maingat na sinulyapan ni Hong Dali si Gu Feifei, at pagkatapos ay bamulong, ang aking babaeng bodyguard ay mahilig magbiro, kaya huwag kang makinig sa kanya.
Malakas na tumango ang sales lady, tapos bumukas ang bibig niya. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, binibilang ni Hong Dali sa kanyang mga daliri. Unang 5 daliri sa kaliwang kamay, pagkatapos ay 5 daliri sa kanang kamay, pagkatapos ay 5 daliri sa kaliwang kamay, pagkatapos ay 5 daliri sa kanang kamay, at sa wakas ay tumango ng mariin, 25 silid. Mayroon ka ba nito? Nga pala, gusto ko ng mas malaking garahe, maaari ba? Ito ay sapat na upang maglagay ng 17 o 18 na mga kotse sa loob nito. 25 asawa. Halatang medyo mali ang iniisip ng sales lady. Direkta niyang tinitigan si Hong Dali, nakatingin mula sa itaas hanggang sa ibaba, at sa wakas ay napalunok siya ng husto sa pagitan ng kanyang mga binti, tiyak na talentado ang binatang ito. Oo, meron talaga. Medyo na-curious ang sales lady. Hindi niya alam kung anong uri ng magiting na lalaki ang kayang manakop ng 25 asawa, kaya medyo nagbago ang tingin sa mga mata ni Hong Dali. Mayroon na rin siyang 25 asawa. Dapat may isa pa. Talaga. Hindi mahulaan ni Hong Dali kung ano ang iniisip ng sales lady. Nandito lang talaga siya para bumili ng bahay, kung gayon, tulungan mo akong kalkulahin kung magkano ang magagastos nito. Mayroon kaming isa dito. Isang villa malapit sa tubig, isang 3 palapag na gusali na may garahe. Sa puntong ito, napagtanto ng sales lady kung gaano ka-demanding si Hong Dali. Ang 25 silid ay talagang hindi masyadong mahirap. Ang mahirap talaga ay ang garahe. Gaano kalaki ang garahe na maaaring maglaman ng 17 o 17 na sasakyan? Mayroon lamang kalahating paradahan sa ilalim ng lupa. Sino ang nang-ahas na magtayo ng ganoong kalaking garahe sa isang ordinaryong villa? Mas mabuting hilingin ko sa manager na pumunta dito. Matagal na nag-isip ang sales lady, at sa wakas ay kailangang sumuko. Sir, ang iyong kahilingan ay medyo espesyal. Bumalik ka kaagad, kinawayan ni Hong Dali ang kanyang kamay, nagigipit ako sa oras ngayon. Narito ako. Maya-maya, lumapit ang manager na naka-professional suit na nakangiti. Sinulyapan niya si Hong Dali na may ngiti sa mga mata. Umupo siya ng mas malapit kay Hong Dali at nakangiting sinabi, narinig ko ang tungkol sa kahilingan ni G. Dali. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, sa kasalukuyan ay walang angkop na mga villa. Gayunpaman, mayroon kaming 2 villa na hindi pa naibebenta. Kung ayaw mo, matutulungan ka naming i-convert ang 2 villa sa isa. Tulad ng para sa garahe, maaari ka ring magtabi ng isang lugar at magtayo ng isang hiwalay. Paano naman yan? Tumango si Hong Dali at sinabing, well, okay, by the way, nasaan ang villa? Tingnan ko muna kung ano ang hitsura nito. Sir, sundan niyo po ako. Tumayo ang manager at pinangunahan ang daan, at hindi nagtagal ay dumating sa modelo ng villa area. Itinuro ng manager ang 2 katabing villa, ito na. Tiningnan ito ni Hong Dali. Isang kulay abo at puting 3 palapag na gusali na may isang bakura na halos 200 metro kwadrado, katabi ng artificial na lawa sa Lingxi River. Ang lokasyon at kapaligiran ay medyo maganda. Mayroon ding espesyal na swimming pool sa bakuran. Isipin ang iyong sarili na nakahiga sa tabi ng lawa sa hinaharap. Si Zinksen at ang iba ay nasa paligid nila, at mayroon silang 12 ng Tibetan Mastiff, Huskies, Chows, Satsumas, at iba pa. At pagkatapos ay nilalakad namin ang mga aso at naliligo sa araw, at bumalik sa silid sa gabi at maging masaya. Ito ang dapat mong gawin sa maligayang eroplano. Isang bagay. Biglang natuwa si Hong Dali at nagtanong, well, not bad, magkano ang halaga para bilhin ang 2 villa na ito ng magkasama? Ngumiti ang manager ng lobby at ibinigay ang figure, ang 2 villa ay may kabuuang 16 na milyon. Well, after all, isa itong single-family villa, lalo na't ito ang pinakamagandang lokasyon sa buong Shui Shui Lingxi community. Ang presyo ay medyo makatwiran. Siyempre, para sa Hong Dali, ang pagbili ng 2 villa na may 16 milyon ay isang so-so deal lang. Talagang hindi problema ang pera, ang problema ay kulang ako ngayon. Well, ang bahay na ito ay talagang maganda at hindi mahal, ngunit hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Sir, ano pong problema? Ang lobby manager talaga ang lobby manager. Hindi niya sinabi kung ito ay dahil sa wala siyang sapat na pera o kung ano, ngunit tinanong kung ano ang problema. Ito ay parang mas komportable. Tama, tumingin muli si Hong Dali sa 2 villa. Okay lang naman as a temporary palace, pero ang problema ay kulang ang attribute points ngayon, kaya mas mabuting tanungin ko muna ang sistema. Hintayin mo akong mag-isip tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Bumalik si Hong Dali sa sofa at nagsimulang magtanong sa system, mayroon bang limitasyon sa oras para sa online na gawaing ito? Halimbawa, kung lalabas ako ngayon at babalik bukas, maaari ko ba itong bilhin muli? System, walang limitasyon sa oras. Gayunpaman, kung hindi makumplito ang gawain sa loob ng 36 na oras ng eroplanong ito, maaapektuhan ang antas ng gantimpala ng mga susunod na bahaging gawain. Well, feeling ko confident ako. Ang 36 na oras ay tiyak na sapat na oras. Anyway, siguradong magdadala ako ng sapat na attribute points sa susunod na darating ako. Dahil walang masyadong pressure.
Tapos dito muna tayo gumawa ng pansamantalang pugad, dahil may pera naman ako. Sa hinaharap, hindi lamang tayo magkakaroon ng maliit na tahanan dito, pupunta tayo sa Imperial Capital para bumili ng mga villa, pupunta tayo sa mahiwagang kabisera upang bumili ng mga villa, tulad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou at iba pang Western development, dapat tayong mamulaklak kahit saan at mamuhay saan man tayo magpunta. Well, binuksan ni Hong Dali ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin sa manager ng lobby at nakangiting sinabi, sa madaling salita, wala akong sapat na pera ngayon, ngunit maaari kong bayaran muna ang bahagi ng deposito, at maaari kang magsagawa ng renovation muna. Paano ito? Oo naman, pera ba ito? Excuse me, nag-isip sandali ang manager ng lobby, ngunit hindi ng ahas na direktang sumang-ayon. Una niyang tinanong, magkano ang plano mong bayaran ng maaga, Ginoo? 5,000. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, okay lang ba ang numerong ito? Nang marinig ko ang malakas na kulog ni Hong Dali, nagdulot ito ng maliliit na patak ng ulan. 500,000. Pinalitan kita ng garahe at ayaw muna sa bahay. Paano kung palitan ko muli ang garahe? Sapat ba ang gastos sa paggawa? Sapat na ba ang gulo? Sir, mukhang ikinalulungkot ko na binaygo kita. Umiling ang manager ng lobby, tinatayang magiging mahirap para sa atin na gawin ito. Kung gagamitin mo itong 500,000 bilang deposito. Ang ekspresyon ng mukha niya sa oras na ito ay bahagya niyang nilingon si Hong Dali, at ang ngiti sa kanyang mukha ay nagbago mula sa simoy ng tagsibol tungo sa isang panunuya, at sinabi, siguro pag-isipan natin ito. Ano, sa tingin mo hindi ako sincere? Si Hong Dali ay hindi masyadong nagalit. Tingnan mo lang siya. Oo. Tumango ang manager ng lobby, diretsyong tumayo, at nagsabi, hinihiling sa amin na simula ng pagsasaayos ng isang bahay na nagkakahalaga ng 16 na milyon sa halagang 500,000 lang. Paano kung hindi mo ito bilhin? Masisira rin ang bahay natin noon. Naayos na ang bakuran, kaya paano natin ito ibebenta? Okay, tumango si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabi, naiintindihan ko. Tumayo siya at tinawag si Gu Feifei, Feifei, umalis na tayo. Hindi madaling bumili. Oh, okay. Bumalik si Gu Feifei sa Hong Dali, pagkatapos ay tumingin sa manager ng lobby at sinabing, mukhang nakasakit ka ng maraming tao. Hehe, magsasaya ka sa pagkakataong ito. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Umiling si Hong Dali at sinabing, sinusunod ng mga tao ang mga patakaran. Hindi naman ganoon kaseryoso. Pumunta tayo sa ibang lugar para makita. Salamat sa iyong pag-unawa, Ginoo, nakangiting sabi ng manager ng lobby, welcome in the future. Dumating ng madalas. Kabanata 1,900 Young Master Han. Tara na. Nauna si Hong Dali at muling naglakad sa paligid ng gusali. Sa totoo lang, hindi naman siya ganoon kagalit. Kung tutusin, alam niyang lahat ay may kanya-kanyang posisyon at hindi na kailangang ipahiya ang iba. Totoo na ang 16 na milyong villa ay hindi maaaring i-renovate sa kalooban. Ang 500,000 ay talagang mas kaunti kaysa doon. Sa huli, sinubukan ni Hong Dali ang lahat ng kanyang makakaya upang gawing mas mahusay ang mga bagay hanggat maaari, ngunit maraming beses, ang pag-unlad ng mga bagay ay madalas na lampas sa inaasahan ng mga tao. Nang papalabas na si Hong Dali, biglang umabot sa kanyang tenga ang boses ng manager ng lobby, "Oh, Master Han, anong klaseng hangin ang nagdala sa iyo dito?" Mangyaring maupo, mangyaring maupo. Medyo nakakadiri ang boses. Lumingon si Hong Dali at nakita niyang may humawak sa braso ng lobby manager at naglalakad papasok. Ang binata ay mga 26 o 27 taong gulang. Nakasuot siya ng casual na damit. Ang tatak ay hindi makita, ngunit siya ay tiyak na hindi mura. Mayroon akong Omega mechanical watch sa aking kamay, at kahit isang langaw na kumikinang sa aking mga leather na sapatos ay mabali ang kanyang binti kung ito ay damapo dito. Siya ay may mahaba at maikling buhok na halos 2 pulgada, at kitang-kita na isang profesional na makeup artist ang nag-alaga nito para sa kanya. Sa tabi niya ay isang magandang babae, 22 o 30 taong gulang, na may alampay na buhok at isang maputlang pink na damit na sumasalamin sa isang napakapayat na figure. Isang pares ng mahabang snow white legs na nakasuot ng isang pares ng maputlang kulay rosas na mataas na takong ay sumunod sa binata, tumingin-tingin sa paligid, nakakaramdam ng pagmamalaki. Ito dapat ang maalamat na matangkad, mayaman at guwapong lalaki. Casual na sumulyap si Hong Dali sa bintana at nakita ang isang itim na Range Rover na nakaparada sa pintuan. Ito ay isang magandang kotse. Haha, ngayon ko lang nakita na tumatanggap ka ng mga customer at hindi ka lumapit. Mabagal na nagsalita ang young master at nakangiting sinabi, bakit, hindi tayo nagkasundo? Anong klaseng customer kayo? Nandito ang dalawang ito para manggulo. Sabi ng manager ng lobby na may nakaka-flatter na mukha. Nakangiting sabi niya, ikaw, Mr. Han, ang malalaking customer. Sumakay ng taxi ang 2 taong iyon at sinabi pa nilang gusto nilang bumili ng villa. Sa huli, hulaan mo. Kung sasabihin mong 500,000 yuan, hihilingin mo sa akin na i-renovate ang villa. Paano iyon? Well, hindi mo naman kailangang i-flatter ang isang tao para makatapak sa isa, di ba? Totoo nga, agad na huminto si Gu Feifei,
lumingon at tumingin sa manager ng lobby, at sinabing, sino sa tingin mo ang nanggugulo? Tingnan natin ang bahay, paano tayo magiging manggugulo kung hindi natin gusto ito sa huli? Sinabi ng manager ng lobby na tit for tat, anong masama kung sinasabi mong manggugulo ka? Wala kang pera para tumingin sa isang villa. Tiningnan mo lang ito at gusto mo pa bang i-renovate natin ang villa? Wala ka namang pakialam sa kabutihan mo, kaya sumakay ka ng taxi para bumili ng villa. Gusto mo bang i-renovate ang garahe? May kotse ka ba? Villa. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga para bayaran ito sa iyong kahilingan? Iniangat ni Gu Feifei ang kanyang manggas at sinabing, kailangan kitang bigyan ng magandang palo ngayon. Namanhid ang anit ni Hong Dali. Kung kumilos si Gu Feifei. Security, napakunot ang noo niyang Master Han at nagsimulang tumawag sa security, pakiusap, iwan mo na ang dalawang ito, huwag mo nang palakihin ang usapin. Biglang sumugod ang security guard na kanina pa nakatayo at nakahanda. Naghahanda na hilingin kina Hong Dali at Gu Feifei na umalis, kayong dalawa, pakiusap. Maayos naman ang lahat ngayon, pero noong bumili ako ng bahay, minamalas ako. Ang karaniwang kinaiinisan ni Gu Feifei ay ang iniisip ng iba na siya ay mahirap. Biglang tumaas ang kilay niya, puno ng masasamang espiritu ang mukha, tumingin siya sa apat na security guard, ngumiti ng masama at naikuyom ang mga kamao. Okay, parang wala na talaga tayong magagawa this time. Pagtingin sa mga security guard na nakapalibot sa kanya, nagkibit balikat si Hong Dali. Nakatingin kay Gu Feifei, ano ang sasabihin mo? Patayin o baliin ang mga paa? Ngumiti si Gu Feifei. Hilingan mo na lang silang umalis. Ngumiti si Hong Dali at ibinalik ang mga salita ni Master Han ng buo, hindi na kailangang magpalaki ng mga bagay. Oh, tuwang-tuwang din nilaan ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, sigurado ka bang ayaw mo akong patayin? Well, hindi ito tungkol sa casual killing. Tumango si Hong Dali. Okay. Tumayo si Gu Feifei, at sa isang iglap na tapos ang labanan ang tatlong security guard sa likod ay direktang lumipad palabas. Hinawakan ni Gu Feifei ang leeg ng pinuno sa kanyang kamay, at lumapit kay Master Han kasama niya. Ang iyong tao. Kung tutusin, ang bodyguard na ito ay halos 1.9 metro ang taas at siya ang security foreman. Pero ngayon ay sinasakal na siya sa leeg at dinadala ng isang maskuladong babae na may taas na 1.9 metro. Kakaiba ang eksena na siguradong matatawag itong heart function. Ang mas asama ay maaaring direktang magdulot ng sakit sa puso. Sa kabutihang palad, wala sa tatlong young masters, si G. Han, ang nagkaroon ng anumang malubhang problema sa puso. Ibinuka na lang nila ang kanilang mga bibig dahil sa pagtataka at hindi ito maisara ng matagal. Ang bulwagan ng opisina ng pagbebenta, na orihinal na may ilang mga tunog, ay tumahimik sa isang iglap. Tahimik na tumango si young Master Han. Well, ibabalik ko ito sa iyo pagkatapos. Inilagay ni Gu Feifei ang ulo ng security guard sa tabi mismo ni Master Han, at magiliw na tinapik ang kanyang balikat, masyadong mahina, kailangan kong magsanay ng husto. Tinapik niya ito ng 2 beses. Ngunit naramdaman niyang Master Han na tila yumanig ang lupa, at hindi na nakayanan ng security guard, at diretso siyang lumuhad sa lupa pagkatapos makuna ng litrato. This time nakakahiya talaga. Pulang-pula at puti ang mukha niyang Master Han, at hindi siya nagkaimik sa mahabang panahon. Okay, Feifei, alis na tayo. Lumapit si Hong Dali sa likod ni Gu Feifei at sinabing, hindi na kailangang palakihin ang mga bagay. Nandito kami para magsaya, hindi para makipag-away. Oh, okay. Tumango si Gu Feifei, at pagkatapos ay nagsabi habang siya ay naglalakad, kung pag-uusapan, ang mga tao rito ay talagang napakahina, hindi man kasing galing ng Bei Yuanqing, nakakainip. Siyempre, masyadong malaki ang agwat kumpara sa iyo, kaya tinawagan ko ang don't do it casually. Ang boses ni Hong Dali ay nanggaling sa malayo, tandaan mong mag-ingat sa susunod, huwag mo siyang patayin, ito ay magiging napakahirap. Well, okay, I'll try my best, hindi safe ang bahay. Bill it. Bumili muna tayo ng kotse. Di ba sabi nila sakay tayo ng taxi? Parang hindi tayo bibili ng villa. Unti-unting nawala ang boses. Pagkaalis ni Hong Dali at Gu Feifei, ang buong lobby ng Shui Shui Link si sales office ay tahimik sa loob ng 30 segundo, at sa wakas ay sumabog ito ng malakas. Nakita mo ba? Kahanga-hanga ang babaeng bodyguard na iyon. Kamangha-manghang. Napatay niya mag-isa ang 4 na security guard nang hindi man lang humihinga. Hindi, ano ang pinanggalingan ng young master na iyon? Napakabangis niya. Hindi siya dapat isang simpleng tao na maaaring kumuha ng ganoong bodyguard. Kailangan iyan. Sa tingin ko marahil ay isang malaking tao ang pumupunta rito mula sa kabisera upang maglaro. Guro, ang eksenang ito ngayon ay napakasaya. Lahat ng mga tao sa paligid na nakatingin sa bahay sa mababang paraan ay pinag-uusapan ito, ngunit naramdaman ni Master Han na parang natamba ang kanyang 5 lasa na bote, at hindi niya alam kung ano yun. Nagmula si young Master Han sa isang mayamang pamilya, kaya hindi siya magiging tanga. Kung mataas o mababa ang lakas ng isang tao ay halos matukoy ng mga bodyguard na kanyang dinadala. Ang babaeng bodyguard sa tabi ng young master kanina ay napakalakas na lampas ito sa inaasahan ng lahat.
Talagang hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong upstart. Sino ang taong ito? Bahagyang ipinikit ni Young Master Han ang kanyang mga mata at naisip, para magkaroon ng ganoon kalakas na babaeng bodyguard, ang kanyang background ay talagang hindi simple. Aniya at tumingin sa manager ng lobby, sabi mo dati, he want to buy those two villas for 16 million. Oo. Oo, halos umiyak ang manager ng lobby, akala ko nagbibiro siya, sino ang nagsabi sa amin na magsimulang mag-remodel sa halagang 500,000 lang? Ah! Matagal nang sinabi sa akin ng biyenan niya na minamaliit mo ang iba, pero hindi ka pa rin naniniwala. Ngayon nontog ka na sa pader diba? Biglang naging malamig ang boses ni Young Master Han, hindi mo maaaring ibenta ang villa. Baka hindi ko ito kakayanin ngayon. Masyadong malalakas ang mga bodyguards na dinadala niya. Hindi tayo makakaparehas sa kanya ng one-on-one, at kahit isang group fight ay maaaring hindi gumana. Sa pagkakataong ito ay lalong nabalisa ang manager ng lobby. Sa totoo lang, nang marinig niyang dumating si Hong Dali para bumili ng villa, nag-ingat siya. Nakita niya si Hong Dali nang bumaba ito ng taxi, kaya naisip niyang nagbibiro si Hong Dali makakabili siya ng villa. Sino ang maaaring sumakay ng taxi upang bumili ng bahay na may garahe na ganoon kalaki? Ngunit halatang nagkamali siya, wala pang panahon si Hong Dali para bumili ng sasakyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Hong Dali ay responsable lamang sa pagsakay sa mga kotse at hindi maaaring magmaneho. Hindi kailanman nahawakan ni Gu Feifei ang ganitong uri ng manu-manong transportasyon. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenglong, nagtatrabaho siya noon sa mga high-end na kotse na hinimok ng artificial intelligence. Young Master Han, kailangan mo akong tulungan. Namumula ang mga mata ng manager ng lobby, at sa sobrang takot niya ay muntik na siyang umiyak, natatakot ako na magdudulot siya ng gulo para sa akin. Pagdating ng panahon, gagawin niya muna iyon at pagkatapos ay iyon at iba pa. Well, sa pangkalahatan, ang mga mabangis na lalaki ay karaniwang tinatrato ang mga babae. Ito ay palaging isang bagay muna at pagkatapos ay isa pa, gayunpaman, ito ang nakakatakot na bagay. Hindi na niya kailangang puntiryahin ang isang maliit na lalaki na tulad mo, bahagyang pinaikit niyang Master Han ang kanyang mga mata at sinabing, kung may gusto siyang gawin sa iyo ngayon, kailangan mong sampilan kahit 2 beses. Kaya hindi mo kailangang matakot dito. Talagang curious ako tungkol dito. Ano ang background ng binata? Mukha siyang mga 18 taong gulang o 19 na taong gulang, at marahil 19 na taong gulang, at 19 na taong gulang. 12 taong gulang na pero wala akong narinig na Young Master sa kabisera na ganito katanda na mayroon ka pang babaeng bodyguard. Paano kung tawagan ang manager ng lobby sa sandaling dumating si Young Master Han, parang isang langaw na nakikipagkita-honey. Talagang malakas ang background ng lalaking ito. Sa hilagang lungsod ng kabisera ng probinsya, tiyak na siya ay isang tao na may isang kamay na nakatikip sa langit. Kaya niyang magsalita sa lahat ng aspeto. Tawagan ko muna at magtatanong. Kinuha ni Young Master Han ang kanyang mobile phone, nagdial ng isang numero, at mabilis na kumonekta, na nagsasabing, Uncle Liu, busy ka ba? Ah, iyan ang nangyari. May nakilala akong binata ngayon. Medyo kawili-wili. May dala siyang babaeng bodyguard. Napakalakas niya. Hindi man lang siya nakahinga pagkatapos na patayin ang 4 na security guard ng mag-isa. Oo, hindi siya nagsisinungaling. Haha, tulungan mo naman akong mag-ingat si Uncle Liu. Hindi para matamaan ang bakal na plato at magkagulo. Sabi niya at tumingin sa manager ng lobby, Ikaw. Sigurado na ang 2 binata na ito ay dumating dito sa pamamagitan ng taxi. Sure, bulong ng manager ng lobby, taxi ito, kung hindi, hindi ko akalain na narito siya para manggulo. Oh, sinimulan ni Young Master Han ang pakikipag-usap sa kanyang mobile phone, ito ay isang taxi. Oo, ngayon lang, bandang 3:00. Ang lalaki ay nakasuot ng gray na casual na damit at mukhang isang magandang tatak. Siya ay may taas na 1.76 metro. Ang babae ay nakasuot ng asul na casual na sportswear at 1.9 metro ang taas. Siya ay isang mataba na lalaki. Ang haba ay medyo makapal, ngunit ang haba ay mabuti, ngunit ang haba. End of this chapter.